5 taon na kaming kasal ni Lu Tingshen. Napakaswerte naming mag-asawa. Naiinggit sa akin ang lahat dahil may asawa akong matagumpay. Pero walang nakakaalam na noong pakakasalan ko siya, isang hampas lupa lang siya noon. Noong una, walang naniniwala sa pag-aasawa naming ni Lu Tingshen. Kaya naman, tinanggihan ko ang pagiging mayamang anak ng pamilya Shen at nawalan ng koneksyon sa pamilya ko. Si Lu Tingshen ay mabait, masipag. Para suportahan ang kanyang negosyo, ibinigay ko ang lahat. Tinulungan ko siyang itatag ang Green City Group. Iniligtas ko siya sa iba't ibang problema. Nakikita lang ng mga tao na ako ang asawa ng presidente ng Green City Group, pero hindi nila nakita na ako ang laging nandyan para sa kanya at kasama niyang nagtiis sa 5 mahirap na taon. Kaya namin nakamit ang buhay na kinaiinggitan ngayon. Ma'am, bakit ang aga ninyong umuwi ngayon at may dala pa kayong bulaklak? Anibersaryo ng kasal namin ngayon. Lutuan mo ng maraming paborito ni Tingshen. Sige po, ma'am. May bisita tayo. Bagong katulong po ni sir. Ayos lang, ako na ang bahala. Ginang. Ilang taon na tayong hindi nagkita, naging presidente na pala ang ating sibaw. Ang galing-galing mo. Tita Fang, matanda na ako. Bakit parang bata pa rin ang turing mo sa akin? Sa puso ni Tita Fang, ikaw pa rin ang aking baby boy. Noong bata ka, hindi ba't lagi kang umiiyak at nagsasabing, paglaki mo si Tita Fang lang ang pakakasalan mo para maging asawa mo? Tita Fang, sa mga taong wala ka, sobrang namiss kita. Honey. Magandang katulog. Sino siya? Bakit siya nasa kwarto natin? Mahal, si Tita Fang siya, pinakamatalik na kaibigan ng nanay ko nung nabubuhay pa siya. Kakauwi lang niya galing ibang bansa. Anak, nitong mga nakaraang taon, siya ang nag-alaga sa'yo. Pag alis mo, saka ako nagpakasal kay Yancy. Mahal, huwag kang mag-alala. Ang pag-uwi ni Tita Fang ngayon ay para lang mag-alaga sa akin. Alam mo namang sobrang busy ako sa trabaho ngayon, kaya kailangan ko ng personal na katulong. Kaya, tingnan mo. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko nitong mga nakaraang taon, pero baka hindi mo masyadong kilala ang anak ko. Nitong mga nakaraang taon, pumayat ng husto ang anak ko. Mula ngayon ako na ang mag-aalaga sa anak ko. Hindi namin kailangan ng katulong. Ito ang kwarto namin. Para sa akin, kailangan may respeto sa personal na espasyo. Nasaan na ang mga gamit at damit ko? Mahal, huwag kang magpanik. Noong maaga pumanaw ang nanay ko, si Tita Fang ang nagpaaral sa akin. Malapit talaga ang loob namin sa isa't isa. Para maging komportable si Tita Fang, ang kwarto natin, ginawa kong kwarto ng katulong para sa kanya. Para sa kanya, ito ang master bedroom. Kung sa kanya ito, saan tayo titira? Marami namang kwarto sa bahay. Ikaw muna, pansamantala, sa kwarto ng katulong muna tumira. Tiisin mo na lang muna. Si Tita Fang ang aking tagapagligtas. Ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa ay para ipakita ang aking katapatan, para maging bahay din ni Tita Fang ang lugar na ito. Hindi pa ako nakarinig ng katulong na sa master bedroom tumitira at ang may-ari naman ang sa kwarto ng katulong. Lu Tingshen, sa tingin mo ba ay tama ito? Pero Isang kwarto lang naman yan, hindi na kailangang pagtalunan. Xiaobao, huwag na. Kung gusto niyang tumira dyan, hayaan mo na siya. Alam mo naman, basta ikaw ay masaya, ako ay handang gawin ang lahat. Tita Fang, huwag na. Ang ganitong paraan mo, huwag mo nang subukan sa amin. Sa mahabang panahon, ang mga babaeng gustong lumapit kay Lu Tingshen ay hindi lang iisa o dalawa. Tingshen, ang katapatan ay dapat ibigay sa karapat-dapat. Yan, 5 anibersaryo ng kasal natin. Sinadya kong maaga umuwi galing trabaho para ibigay ito sa'yo. Kayo'y matagal ng kasal, hindi mo ba alam na si Xiaobao ay allergic sa mga daisy? Binigyan mo siya nito, gusto mo ba siyang patayin? Xiaobao, ayos ka lang ba? Okay lang. Tingshen,
Hindi ba't sinabi mo na sa anibersaryo ng kasal, Daisy lang ang gusto mong matanggap? Paano naging allergic? Ay, Xiaobao. Pagkalipas ng mahabang panahon, naaalala mo pa rin na gusto ko ng mga Daisy. Ano ang sinabi mo? Magpapatuloy. Anak, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Miss na miss mo ako, di ba? Pero hindi mo naman kailangang magpakasakit ng ganito. Totoo ba ang sinasabi niya? Lu Tingshen, magsalita ka. Sa mga nakaraang taon, marami akong utang na loob kay Tita Fang. Gusto ko lang ipahayag sa ganitong paraan ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero ikaw pa rin ang minamahal ko. Mahal. Mag-asawa tayo, magkaisa ang puso. Unawain mo naman ang nararamdaman ko. Ibigay na lang natin ang kwarto kay Tita Fang. Magtiis ka muna. Pagkatapos ng ilang araw, babawi ako sa'yo. Babawi? Lu Tingshen, nasaan ang singsing ko? Ito ba ang sinasabi mo? Nakita ko lang ito sa kwarto, parang walang may gusto. At hindi naman ito mahalagang bagay, di ba? Tanggalin mo yan. Ikaw? Anak, hindi ko maintindihan. Saan ba ako nagkamali kay Miss Shen? Simula pa lang, lagi mo na akong inaapi. Tanggalin mo yan sa akin. Yancy, bisita natin si Tita Fang dito sa bahay. Bisita siya sa ating tahanan. Paano mo magagawang apihin ang isang bisita? Ako ang umaapi sa kanya? Alam ko, hindi mo ako tanggap na nandito ako pero hindi mo naman kailangang apihin ako ng ganito. Lu Tingshen, nakalimutan mo na ba ang kahulugan ng singsing na ito? Siyempre naaalala ko. Noong ikinasal tayo, hindi natin kayang bumili ng mamahaling brilyante. Kaya ito muna ang ginamit natin. Pero bagong dating lang dito si Tita Fang, hindi niya alam ang buong kwento. Bakit mo pa pinapansin ang isang simpleng pagkakamali niya? Kung napakahalaga nito sa'yo, sa puso mo, isauli ko na lang sa'yo. Aray, pasensya na, pasensya na. Matanda na kasi ako. Malabo na ang mata ko. Hindi ko sinasadya na apakan ko. Kung matanda ka na, sa home for the aged ka tumira. Huwag dito sa bahay ko. Yancy, ano ba ang sinasabi mo? Baby, huwag kang magalit. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang may kasalanan. Akala ko kasi pinatira mo ako sa kwartong ito. Yung mga gamit na ito ay para sa akin. Para sa'yo iyon. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Hindi ganun kakomplikado ang iniisip mo. Nung nag-aaral pa ako, nangako ako kay Tita Fang. Kapag kumita na ako ng pera, bibilhan ko siya ng singsing. Kailangan ba talagang gawing malaking issue? Yung kwarto ko, sa kanya mo pinapatira. Yung singsing ko, sa kanya mo pinapasuot. Sa paningin mo ba, ang mga ito ay mga bagay na walang kabuluhan lang? Sabi ko na, pansamantala lang ito. Pansamantalang pagtira. Pansamantala, naiintindihan mo ba? Pag alis niya, hindi ba sa'yo pa rin ang mga gamit na ito? Malinaw na ang paliwanag ko. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Hindi naman siya titira rito magpakailanman. Lu Tingshen, ako ang may-ari ng bahay na ito. Tama na, huwag na kayong mag-away. Kung hindi ako pwedeng tumira dito, sa ibang kwarto na lang ako. Baby, huwag mo namang pahirapan ang sarili mo. Sandali. Wala kang pwesto sa bahay ko. Pero dahil kay Tingshen, pwede kang mag-check-in sa hotel. Tumira ka hanggang gusto mo. Yancy, tama na yan. Xiaobao, huwag ka nang magalit. Wala namang problema kung sa hotel siya manatili. Ang akin lang, dahil wala ako sa tabi mo sa loob ng 24 na oras, ingatan mo ang sarili mo. Mahina ang sikmura mo. Bawasan mo ang pag-inom ng malamig. At saka, Sige na, tumigil ka na. Yancy, pwede bang pigilan mo naman ang ugali mong mayaman? Pamilya ko si Tita Fang. Paano mo ako papayagang iwanang nakatingga ang malaking bahay na ito at sa hotel ko siya patuluyin? Hindi ba sobra na ang ginagawa mo? Kung talagang pamilya mo siya, buong puso ko siyang tatanggapin. Pero may masamang hangarin siya. Hindi siya karapat-dapat dito. Sumakay siya ng eroplano ng mahigit 10 oras, tumawid ng dagat para lang makarating dito. Gusto lang niyang magluto para sa akin. Paano naging may masamang hangarin yon? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ikaw ba ang aalis ng kusa o ipapaalis kita ng katulong? Yancy, napaka-importante niya sa akin.
Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Bakit hindi mo maintindihan yon? Siya ang pinakamahalaga sa'yo. Eh ako? Mahalaga ka rin, pero ibang-iba kayo. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Sige na, hayaan mo na. Kahit anong mangyari, hindi ko siya papapatuloyin sa hotel. Ano ba talaga ang relasyon ninyong dalawa? Para sa kanya, mas pipiliin mong magalit sa akin kaysa siya ay paalisin. Bahala ka sa iniisip mo. Ipapaayos ko si Tita Fang sa ibang lugar hanggat maaari hindi kita gagambalain. Tungkol sa iba ayaw ko ng pag-usapan. Ang nangyari ngayon, dapat nating dalawa ay pag-isipang mabuti. Xiaobao, wag kang ganyan. Asawa mo rin naman siya. Hindi pa siguro normal ang jet lag mo. Agad-agad papag-ayusin ko si Jigao ng kwarto para sa'yo. Magpahinga ka ng maaga. Tiyak na ako ang magiging babaeng may-ari ng bahay na ito. Ako lang ang magiging asawa ni Xiaobao. Shen Yanxi, magkita na lang tayo sa susunod. May aasikasuhin pa ako sa opisina mamayang gabi. Doon na ako matutulog. Ma'am, ayon sa utos ninyo, puro paborito ng Ginoo ang niluto. Hindi na kailangan. Paghati-hatian nyo na lang ng mga kasama. Ma'am, para mang dumadalang na ang uwi ng Ginoo nitong mga nakaraang araw. Parang ibang tao na siya. Oo nga, kahit ang ibang tao ay napapansin ang kakaiba. Paano niya hindi mapapansin? Ma'am, may masama. Tingnan niyo ang mga sandali. Tingnan nyo, naapi ako. Wala man lang siyang sinabi. Kaya nagluto siya ng pansit para sa akin ng hating gabi. Ang mainit na pagkain na ito ay mas nakakagaan ang puso kaysa anumang masarap. Ang buhay ay pinakamabuti kung simple at payapa lang. Magandang umaga, Xiaobao. Pagkatapos ng trabaho, tandaan mong umuwi ng maaga. Lulutuin ko para sa iyo ang paborito mong inumin na matandang sabaw. Isinasaalang-alang ang lahat ay nahirapan sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Nagpasya ang madam na bigyan ang bawat isa ng isang bonus. Ang halaga ay 100,000. Ang ganda naman. Alam mo naman, Gao, ako ang personal na yaya ni President Lu. Siyempre naman, ang madam ay espesyal ding naghanda para sa inyo ng isang regalo. Talaga? Ang bait naman ng madam. Kaibigan naman kayo ni President Lu. Ang dami naman. Ano ito? Malamang mahalaga ito. Gao, ano ang ibig sabihin nito? Narinig ng madam na mahilig ka sa noodles, kaya espesyal akong nagpabili nito. Mula ngayon sa kusina, hindi na maghahanda ng pagkain para sa inyo. Ang 3 pagkain ay ito na lang ang solusyon. Espesyal talaga ang regalo ng madam. Sino ba ang nag-utos sa aming si Auntie Fang? Na mahilig dito, walang hiya. At isinusuot pa ang damit ni President Lu. Matanda na sino ang pinapakitaan mo. Tumigil ka. Alam niyo ba kung sino ako? Kahit ang presidente niyo ay kailangan akong pasayahin, ano ba kayo? May ipinagbilin pa ang madam na pagkatanggap mo ng regalo, kumuha ng litrato at mag-post sa social media kasama ang caption na ang buhay ay dapat simple at payapa lang. Paano kung hindi ako mag-post? Hindi mag-post? Madali lang yan. Tao. Maglakas loob kayong saktan ako, hindi kayo patatawarin ni Xiaobao. Sabi ng madam, dahil nasa ilalim ka ng bubong ng iba, kailangan mong matutong yumuko. Kung hindi mo susundin, huwag kang magalit sa amin kung magiging bastos kami. Ikaw? Ano pang hinihintay mo? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Magpahinga ka ng maaga. Hintayin nyo lang, hindi ko kayo patatawarin. Magpapatuloy. Ginang, bumalik na po ang amo. Mukhang galit na galit po siya. Sige, maghihintay ako dito. Ikaw muna, mauna ka na. Apo. Binilhan kita ng bahay sa labas ng lungsod. Sapat na siguro yon para makabawi sa'yo. Luting Shen. Kung ano man ang gusto ko, kaya kong makuha. Wala akong kailangan sa pagbabayad mo. Eh yung ginawa mo ngayon, ano ba yon? Pinahiya mo si Tita Fang sa harap ng mga tauhan. Bakit ngayon ko lang nalaman na ganito ka pala kasama? Bilang isang katulong, nagkamali siya. Bilang amo ng bahay, pinarusahan ko lang siya ng bahagya. Ano bang mali doon? Iba si Tita Fang sa ibang tao.
Anong pinagkaiba? May pagkakaiba ang amo at katulong. Parang itong bulaklak. Kung tumubo ito sa lugar na hindi dapat pagtubuan, wala na itong karapatang manatili. Huwag kang magmalabis. Talagang mga ligaw na bulaklak na basta-basta tumutubo. Maging ang bango ay kulang na kulang. Pakikinggan mo. Pwede mong saktan ng sino man pero si Tita Fang hindi pwede. Magpapatuloy. Lu Tingshen, nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbigay sa iyo ng lahat ng ito? Kung hindi dahil sa pagpapakasal sa iyo, hindi ako magiging estranghero sa pamilya ko. Noon, para mailigtas ang kumpanya, nagmakaawa ako kay Lolo sa gitna ng malakas na snow ng buong gabi. Kung wala ako, ano sa palagay mo ang magiging itsura ng Green City Group ngayon? Medyo nainis ako kanina. Gusto kong humingi ng paumanhin. Paumanhin, Chixie, may mga dahilan din ako. May mga bagay na pwede kong palampasin. Pero may mga bagay na hindi ako magpapatalo. Binigyan na kita ng pagkakataon. Sana pahalagahan mo ito. Xiaobao, mahal mo ako, di ba? Nakareserba na ang hotel. May sasama sa iyo mamaya. Kung may iba ka pang kailangan, sabihin mo lang sa akin. Kaninong desisyon ito? Alam ba ito ni Xiaobao? Malalaman agad ito ni Ginong Lu. Ang mga gamit mo sa dressing room, naipack na namin. Ngayon, umalis ka na. Isa ka lang namang majordomo. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Kung ayaw mong makipagtulungan, huwag kang magalit sa amin. Simulan na ninyo. Bitawan ninyo ako. Ganito ba ang pagtrato sa tao? Ano ang tingin ninyo sa akin? Tigilan ninyo. Xiaobao, inapi nila ako. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang mga api sa'yo. Sino ang nag-utos nito sa inyo? Ginong Lu, kami lang po ay... Sapat na ang pagpapalayas. Ano ang ibig sabihin ng pananakit? Xiaobao, huwag mo silang masyadong pahirapan. Sa huli, si Binibining Shen ang nag-utos sa kanila. Mahirap din ang buhay nila. Ako ang masusunod sa bahay na ito. Hindi na ninyo kailangang magtrabaho rito. Ginoong Lu, wala po talaga kaming... Umalis kayo. Hindi ka ba nasaktan? Xiaobao, ayos lang ako. Para sa'yo, handang-handa akong magtiis. Mula ngayon, ikaw na ang tanging may-ari ng lumang bahay na ito. Tumira ka ng payapa rito. Pangako ko, wala nang mga api sa'yo. Xiaobao, hindi mo kailangang magalit kay Binibining Shen dahil sa akin. Talagang ayos lang ako. Tumigil ka. Dalhin kita para magpa-check up. Shen Yangxi, matapos ang majordomo, ang susunod ay ikaw na. Magpapatuloy. Ang pamilya nating Shen, anong klaseng lalaki ang hindi natin mahahanap? Bakit ikaw pa ang kailangang magpakasal kay Lu Tingshen na lalaking walang-wala? Kahit wala akong anuman, ngayon pangako ko sa'yo na ibibigay ko ang buhay na gusto mo balang araw. Mahal kita. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sa buong buhay kong ito, ikaw lang ang mamahalin ko. Lolo, nasira ang supply chain ng pondo ng kumpanya. Pakiusap, tulungan niyo po si Lu Tingshen. Lolo, Sisi, palagi akong nananaginip nitong mga nakaraang araw, Lolo. Maayos ka ba? Lolo. Maayos naman po ako. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Kapag hindi ka na masaya, sabihin mo sa Lolo, ako mismo ang susundo sa'yo. Kasama namin ang aming bunso kahit magkasipon ay masaya pa rin. Lu Tingshen,
Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Gobernador ko, ipaalam sa media. Magdaos ng press conference makalipas ang isang araw. Sabihin mo may mahalagang anunsyo. Linisin ng maigi, huwag nang mag-iwan kahit isa. Aling Wang, Opo, ma'am. itong isa rin alisin na. Man, Anong ginagawa mo? Magpapatuloy. anong ginagawa mo? Wala lang, may oras ako ngayon. Mag-ayos ako ng general cleaning. Kamusta? Busy ka ba nitong mga nakaraang araw? Gumagawa ang kumpanya ng quarterly report. Maraming ginagawa. Yancy, yung pagtatanggal ko kay Governess Gao. Hindi ka ba galit? Hindi ako galit. Sinusuportahan kita. Alam ko na palagi kang naiintindihan ng sitwasyon. May kontrata ako dito. Pirmahan mo. Ah, sige, ha? Ay, Ma Xiaobo, kailan ka ba uwi? Parang masama ang pakiramdam ko. Alam ko na. Ikaw na ang bahala sa mga ganyang bagay. May biglaan akong importante na aasikasuhin. Mauna na ako. Sige. Ah, oo nga pala. Magkakaroon ka ng press conference. Wala lang. May maliit lang akong iaanunsyo. Magtrabaho ka na. Tumawag ka lang kung kailangan mo ako. Lu Tingshen, ganito na ang sitwasyon. Naalala mo pa rin siya. Akin si Xiaobao. Akin lang siya. Auntie Fang. Auntie Fang. Ha? Auntie Fang. Shh, wag kang magsalita. Xiaobao, pwede mo ba akong tawaging mahal? Auntie Fang. Lasing ka na. Ma'am, naayos na ang press conference. Bukas na ito magsisimula ng maayos. Paalam na. Lu Tingshen. Magpapatuloy. Salamat sa mga kaibigan mula sa media na narito ngayon. Alam ko na nababahala kayo sa kinabukasan ng Green City Group at na mausisa rin kayo sa pagliban ni President Lu. President Shen, nasa bahay ba ulit si President Lu at abala sa paghahanda ng sorpresa para sa inyo kaya siya wala sa presscon? Tama ka lang ng kalahati. Pero ngayon, hindi siya ang may sorpresa para sa akin. Ako ang may sorpresa para sa kanya. Totoo ba yan? 5 taon kaming kasal. Akala ko, ang aking pagsisikap at pagmamahal ay sapat na para maging pinakamatibay na kuta ng aming pagsasama. Pero sa huli, natuklasan ko na ang puso ng tao ay kasing nipis ng pakpak ng kuliglig. Kaya nagpa siya akong huminto na bago pa lumala. Mahen, ipapakita ko sa inyo ang sorpresa kong inihanda para kay President Lu. Pwede mo ba akong tawaging mahal? Ang wild naman. Ano to? Diyos ko, si President Lu ba yan? Ang edad ng babae parang nanay na niya. Gaano na ba katagal nagugutom si President Lu? Gutom na talaga, kahit ano na lang kakainin. President Shen, ipinahayag ninyo sa presko ng iskandalo ng presidente. Hindi ba kayo natatakot na maapektuhan? Dumating na si President Lu. Dumating na si President Lu. Tara na, bilisan nyo! President Lu, ano ba talaga ang relasyon ninyo sa babaeng nasa video? Ang lipstick mark sa kwelyo mo, galing ba yan sa babaeng yon? President Lu, may espesyal ba kayong interes sa mga mas matatandang babae? President Lu, magsalita naman kayo! President Lu! President Lu! Lu Tingshen, nagustuhan mo ba ang regalong ibinigay ko sa iyo? Siksi. Nababaliw ka ba? Bakit mo ginawa ang ganitong bagay? Wala ka bang pakiramdam na sirain ang ating negosyo? Tayo, noong dinala mo ang babaeng ito sa aking kwarto, at ang aking singsing sa kasal at dignidad ay inapakan mo, wala nang tayo mula noon. Tigilan mo na yan.
Maraming beses na akong nagpaliwanag. Si Auntie Fang, tulad mo, ay kapamilya ko. Hindi na. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, Ginoong Lu, diborsyado na tayo. Mula ngayon, wala nang koneksyon sa pagitan natin. Magpapatuloy. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa isa't isa. Naku, hoy tingnan ninyo, totoo ba yan? Mukhang totoo nga ang chismis, hindi kaya magdidi talaga sila. Ano ba talagang pagkakamali ko? Bakit kailangan mong gawing malaking eksena? Sabihin mo sa akin, pagbabaguhan ko, hindi ba? Huwag mong ipakita sa akin ang pagwawalang bahala mo para lokohin ako. Hindi ako naniniwala dyan. Alam mo ba na ang isang salita mo lang kanina gaano kalaki ang nawala sa grupo? At saka ang bagay na paghihiwalay, bakit hindi mo ako kinausap? Kausap? Nang dinala mo ang babaeng ito sa silid tulugan natin, kinausap mo ba ako? Nang ibigay mo ang singsing ng kasal ko, ang bahay ko para sa kanya, nang gawin mo ang mga bagay na yan, kinausap mo ba ako? Boss Lu, magpaliwanag ka naman. Boss Lu, magpaliwanag ka. Boss Lu. Patay ng video. Chiksi. Nagkakamali ka talaga. Tumawag sa akin si Tita Fang na lasing. Sabi niya masama ang pakiramdam niya. Inalalayan ko lang siya papasok sa kwarto. Talagang wala akong ginawang masama. Bakit kailangan mong pag-initan? Eh bakit mo itinago sa akin? Sabi mo may trabaho sa kumpanya. Hindi ba't may tinatago ka? Natatakot lang ako na mag-alala ka at mag-isip ng kung ano-ano. Tama na. Huwag ka nang magtampo. Sa paningin mo, madali akong lokohin, di ba? Ilang beses ko nang sinabi. Hindi kita niloloko. Lasing si Tita Fang, normal lang na magsalita ng kung ano-ano. Bakit mo kailangang pag-initan ng isang nakatatanda? Akala ko nitong mga nakaraang araw na iisip mo na ng maayos at naintindihan mo na. Hindi ko inakala na gagawa ka ng ganito sa likod ko. Shen Yancy, sobra-sobra ka na. Ikaw ang sobra. Alam mo ba na para kang isang babaeng nagmamaktol hanggang kailan mo gustong magtampo bago ka tumigil? Sasabihin ko sa'yo, kung magpapatuloy ka sa pagtatampo, lahat ng pagkawala ng grupo ngayon, ikaw ang pananagutan. Lu Tingshen. Wala akong pakialam kung ano man ang relasyon mo sa katulong na ito. Dati ko nang sinabi. Sa pagitan naming mag-asawa, hindi dapat may agwat. Ito ang aking hangganan. Ang isang lalaking nagpapakalito sa ibang babae, hindi karapat-dapat sa akin, Shen Yancy. Tuwian mo to aking paningin. Ang galing ng pagsasalita ni Miss Shen, kahanga-hanga talaga. Tingnan mo. Iyon ang babae sa video. Siya nga iyon. Mula nang ako'y pumasok sa bahay na iyon, si Miss Shen ay laging may malaking reklamo sa akin. Pero wala siyang magawa sa akin. Kaya sa huli, ginawa na lang niya ang drama ng iyak, sigaw, at pagpapakamatay. Xiaobao, ikaw talaga. Si Miss Shen naman, naglabas lang ng sama ng loob sa press conference. Magtiis ka lang at lambingin mo ng maayos tapos na ang problema. Bakit mo pa ginagalit siya? Si Tita Fang talaga nakakaintindi sa damdamin ng babae. Sige na. Siksi. Pasensya na. Huwag ka nang magalit. Lu Tingshen. Akala mo ba talaga na ito ay maliit na bagay lang? Eh bakit ka naman nag-aaway ng diborsyo sa harap ng maraming tao? Kulang ka ba ng tiwala sa sarili mong lalaki? O kulang ka ng tiwala sa sarili mong ganda? Isang lalaki lang naman iyan. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Hindi ko inakalang yung bagay na hinahamak ko. May mga taong nag-aagawan pa para dito. Gusto pang isubo sa bibig. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Kaya paboran ako ni Xiaobao dahil simula ng bata siya, ako ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Mas matagal akong kasama niya kaysa sayo. Kaya ang halaga ko sa puso niya, natural na mas malaki kaysa sayo. Sa pagsisikap mong hanapin ang iyong halaga sa pagsasama ng iba, yan ang tunay mong halaga. Huwag kang magpanggap dito na parang ikaw ang nasa ibabaw ng lahat. Pagdating sa damdamin at karanasan, mas bagay ako na maging babae ng bahay na ito. Pero, hindi ko naman iniisip yan. Hindi mo kailangang ituring akong kalaban. Ang yabang mo talaga, sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Ikaw, bata at maganda ako, may kakayahan at may sariling karera. Bakit ko kailangang makipag-agawan sa isang matandang babaeng katulad mo? Para sa selos? Ikaw? Kahit anong gawin mong kaguluhan, sa huli mapipilitan ka pa ring sumunod at mamuhay kasama ang aming Xiaobao. Sa huli, umaasa ka pa rin sa lalaki para mabuhay. Kaya huwag ka nang magpanggap dito na ikaw ay isang malakas at independenteng babae. Payo ko sa'yo, sumama ka na lang sa kanya ng maayos, maglambing ka, at pabili ka ng 2 pang bag. Mas mabuti yon kaysa dito ka nagpapahiya sa sarili mo.
Si Tita Fang bilang nakatatanda, mas marami siyang alam kaysa sayo. Chixie. Tama na yan, umuwi na tayo. Umuwi? Diborsyado na kami. Ginoong Lu, hindi mo ba alam yon? Anong diborsyo? Kailan? Ang nasa ilalim ng paa mo, ang kasunduan sa diborsyo namin. Baka gusto mong tiyakin. Magpapatuloy. Meron akong kontrata dito. Pirmahan mo ito. Si Shen Yanxi ang may-ari ng 30% ng shares ng Green City Group, 30% ng shares at nasa pangalan niya rin ang lahat ng ari-arian. Kung talagang maghihiwalay tayo, Yanxi, aminado ako nung mga nakaraang araw, hindi ko talaga naramdaman ang nararamdaman mo. Nasaktan kita. Pero pag-usapan natin ito sa bahay, sige. Umuwi. Matagal nang wala tayong tahanan. Dahil lang sa isang yaya, ipinagkalat mo ang ating personal na buhay sa lahat. Hindi ito tama. Ano bang ginawa nitong Shen Yanxi na to para maging ganito siya kay Luting Shen? Yanxi, lampas na sa biro ito. Ang kasunduang paghihiwalay na ito, hindi ito magiging balido. Bakit mo pinunit? Hala, aray. Nagkamali ako, humihingi ako ng tawad. Ngayon ka lang nakaramdam ng pagkakamali? Luting Shen, binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Wala nang pag-asa sa pagitan natin. Ginong Lu, maghiwalay na lang tayo ng maayos. Yanxi, noong tayo ay nagsisimula pa lang, napakaraming hirap ang ating pinagdaanan para lang umabot ang Green City Group sa kinaroroonan nito ngayon. Hindi mo papayagang masira ito, 'di ba? Nakalimutan mo na ba? Noon, tayo ay nagkasundo na magsasama habang buhay. Hindi mo sisirain ang pangako natin, 'di ba? Sige. Nagdesisyon ako. Sa usaping ito, ako ang magpapakumbaba. Sa loob ng ilang araw, ililipat ko si Yaya Fang sa ibang lugar. Hindi na siya muling lalapit sa iyo. Sige. Yanxi, bigyan mo ako ng isang huling pagkakataon. Sige. Magpapatuloy. Palayasin mo ako para magkasundo kayong dalawa. Ang pagsisikap ko, sayang lang lahat. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang magtagumpay si Shen Yanxi. Bunso, hiwalayan lang yan. Wala kang dapat ikabahala. Kahit saan makakahanap ka ng mabuting babae. Tama na, tita. Si Shen Yanxi, isang plain housewife lang. Hindi siya ganon kahalaga. Nandito lang ako para sa'yo. Huwag kang makinig sa kanya. Tama na. Tigilan mo na, tita. Bunso, ano ba ang nangyayari sa'yo ngayon? Alam ko, malalim ang pinagsamahan ninyo ni Miss Shen. Pero hindi mo naman ako dapat sigawan. Ang sakit-sakit nito. Pwede bang aliwin mo ako? Sige, huwag. Kung tapos ka nang magsalita, aliwin mo na ang tita mo. Ako, naaliw ko na siya. Binigyan na kita ng respeto. Ano pa bang gusto mo? Hiwalayan lang ang gusto ko. Nagawa ko na. Binigyan na kita ng pinakamalaking pagpapakita ng sinseridad. Tama na yan. Gusto mo bang lumuhod ako sa harap mo? Sige. Lumuhod ka nga, ipapakita ko sa lahat ang presidente ng Green City Group kung gaano kalaki ang sinseridad para aliwin ang asawa at maging halimbawa sa lahat ng lalaki. Ay, sos. Lumuhod talaga. Sinabing lumuhod nga. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Lahat ng ari-arian ng kumpanya ay nakapangalan sa akin. Ngayon, nagmamakaawa ka sa akin ng ganito hindi dahil alam mong nagkamali ka, kundi dahil alam mong kapag nawala ako sa kumpanya, malulugi ito. Mahal. Lumuhod ka, kahit 100 ulit kang magpatira pa, hindi kita patatawarin. Shen Yanxi, si Xiaobao, sa harap ng napakaraming tao ay lumuhod na para sa iyo. Pero ikaw, ganyan pa rin ang ugali mo, nananakot. Ganito mo ba binabaliwala ang tunay niyang pagmamahal sa iyo? Xiaobao, tumayo ka na. Malamig ang sahig. Masasaktan ako para sa iyo. Yanxi. May 30 araw pa sa cooling off period ng diborsyo. Pagkita na lang tayo sa civil registry. At saka, ipapaalam ko sa'yo, makalipas ang 3 araw, magkakaroon ako ng pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder. Palalayasin kita sa kumpanya. Sa oras na iyon, huwag mo nang sabihin na malalim ang dating pagmamahalan natin Yanxi. na magbabalikan tayo. Tapos na ang lahat.
Yancy. Sa palagay mo ba, gagawin ni Miss Shen ang ganoong kalupit? Nagpapanggap lang iyon. Alam naman ng lahat na sobrang nagmamahal siya sa akin. Kanina lang, maraming tao, kaya nahiya siyang bumaba. Mamaya, bibili ako ng regalo para mapasaya siya. Pagkalipas ng ilang araw, susunod na siyang makikipagbalikan sa akin. Tita Fang, sa puso ko, ikaw ang laging numero 1. Mukhang galit na galit nga siya. Pinalitan pa niya ang susi ng pinto. Shishi, huwag ka nang magalit. Buksan mo na ang pinto para sa akin. Tingnan mo ang binili ko para sa iyo. Shen Yangxi. Tigilan mo na. Shishi. Ginoong Lu, huwag na kayong tumawag. Umalis na si Binibining Shen. Naiwanan na ang bahay. Ang susunod na may-ari ay lilipat na sa mga susunod na araw. Umalis na siya. Kailan pa yon? Bakit hindi ko alam? Sixy! Ting Shen, sa wakas meron na tayong sariling bahay. Oo. Kapag dumating ang panahon sa balkonahe, pupunuin natin ng mga bulaklak. Pag uwi mo galing trabaho, lulutuan kita. Maaari tayong manood ng mga bituin sa balkonahe. Ting Shen, lumana ang ating singsing sa kasal. Kailan mo ako bibigyan ng bago? Shen Yanxi, yung singsing na gusto mo, nabili ko na para sa'yo. Pero ikaw, babalik ka pa ba? Gino, noong nililinis ang bahay, sa kwarto ng ginang, nakakita ako ng maraming sulat na sinulat mo para sa kanya. Maraming buong tali. Noong gabing iyon, isinunog lahat ng ginang ng isang bagsakan ang lahat ng bagay tungkol sa'yo. Bago umalis sa bahay, nakita kong nakatayo ang ginang sa tabi ng malaking apoy at umiiyak ng mag-isa. Sa pang-araw-araw, mukhang matatag ang ginang, pero ang mga problema ay itinatago niya sa loob. Maraming investor. Ang lumalapit sa Green City Group para makipagtulungan. Lahat iyon habang inaasikaso ang mga gawaing bahay. Pinag-aaralan niya ng gabihan ang mga plano. Sabi ng ginang, mahihirapan kayo sa kumpanya, kaya gusto niyang tumulong. Bakit hindi niya kailanman sinabi sa akin ang mga ito? Ayaw ng ginang na maramdaman ninyong hindi kayo nagtagumpay. Kaya ginawa niya ito para bigyan kayo ng kumpiyansa. Ginoo, huwag ninyong sana ipagkanulo ang ginang. Alam ko na. Nasa puso pa rin niya ako. Tia Fang. Xiaobao, tulungan mo ako. Xiaobao. Tia Fang, hello? Hello? Magpapatuloy. Saklolo, Xiaobao. Hoy. Ang pinakamabisang paraan para makontrol ang isang lalaki ay iparamdam sa kanya na kailangan mo siya para mapuno ang isip niya ng pagkatao mo. Malaking isda, makakagat na rin sa wakas. Tia Fang. Tia Fang, ayos ka lang ba? Xiaobao. May mga pumasok kanina dito. Sabi, paparusahan daw nila ako para maghiganti para kay Binibining Shen. Nagsisimula pa lang akong magpaliwanag, hinubaran na nila ako. Buti na lang sumigaw ako ng sumigaw. Natakot silang mahuli kaya tumakbo. Tia Fang, halika, umupo muna tayo. Xiaobao, natatakot ako. Kaya si Binibining Shen ang may pakana nito para maghiganti sa akin. Yung mga iyon, talaga bang pinasundo ni Shen Yangxi? Hindi ko rin masabi ng sigurado. Xiaobao, masama ang pakiramdam ko. Samahan mo ako, pwede ba? Sige, ngayong gabi hindi ako aalis. Dito lang ako sa tabi mo. Xiaobao. Luting Shen, kung hindi mo kayang magdesisyon, ako na ang gagawa ng desisyon para sa iyo. Kapag nangyari na ang dapat mangyari, ang posisyon bilang vice-presidente ay siguradong mapapasakin. Naayos na ba ang lahat sa mga shareholder? Si Luting Shen ay mayroon ding 30% shares sa grupo. Hindi madaling alisin siya sa kumpanya. Sige, magtrabaho ka muna. Mag-isip ako ng paraan. G. Shen, ilang araw ka nang nagtatrabaho ng husto. Ingatan mo ang katawan mo.
Binibining Shen. Ang pwesto bilang vice-presidente. Bakit hindi na lang ako ang umupo dyan? Doktor, ano ang nangyayari sa akin? Dahil sa matagal na pagtatrabaho ng sobrang bigat, nagkaroon ka ng maagang pagtanda. Hindi ito kayang gamutin ng tuluyan ng mga gamot. Maagang pagtanda. Malala ba ito? Hindi na kayo pwedeng magpatuloy sa pagtatrabaho ng ganyan kabigat. Kailangang magpahinga ang inyong puso at katawan. I-discharge na ako. May meeting pa ako sa mga shareholder pag uwi. Gishen, sa kalagayan ng inyong katawan, hindi na talaga kayo pwedeng magtrabaho. Kumusta ang pakiramdam mo? Xiaobao, ako takot na takot ako. Huwag kang matakot, nandito ako. Walang sino man ang makakapanggulo sa'yo. Kagabi lang, nagpahanap ka ng tao para guluhin si Tita Fang. Ang bilis mo namang makalimot. Ano man ang sabihin niya, paniniwalaan mo agad. Sinabi na ng mga iyon na pumunta lang sila para ipaghiganti ka. Shen Yanxi, ang galing mo talagang magplano. Kung talagang ako ang may gawa nito, hindi ganoon kasimple ang mangyayari. At lalong hindi ako mag-iiwan ng ebidensya. Maglakas loob kang subukan. Kung saktan mo pa kahit isang hibla ng buhok ni Tita Fang, maniwala ka, gaganti ako. Nasa ospital tayo, Ginoo. Pakiusap, huwag ninyong istorbuhin ang pahinga ng ibang pasyente. Malapit nang lumabas ang resulta ng eksaminasyon. Kung talagang may nangyari kay Tita Fang, papanagutin kita hanggang sa huli. E di maghintay ako na lumabas ang resulta ng eksaminasyon. Ang resulta ng eksaminasyon ni Fang Nianxi, tama ba? Sakto, lumabas na. Kanina pa ako naghahanda na dalhin ito pagkatapos ng rounds. Ang resulta ng eksaminasyon ay hindi nagsasabi ng buong kwento. Ang sugat sa puso ang pinakamahalaga. Third stage syphilis, Fang Nianxi. Ang interesante mo talaga. Walang nakitang problema sa resulta ng eksaminasyon. Pero Tita Fang, sa tingin mo ba talagang ako ang nag-utos sa kanila? Pasubukan lang nilang pumasok ng pilit. Buti na lang maagang dumating si Xiaobao. Kung hindi, malamang. Mayroon ka bang persecution delusion? Akala mo ba gustong-gusto ng lahat ang mababang buhay mo na yan? Shen Yanxi, Ginoo, ganyan ka ba mga pinantao? Nagmamalaki ka na? Ito ba ang lalaki na minahal ko ng walang pag-aalinlangan noon? Nakakatawa talaga. Jilu, si Gishen po ang asawa ninyo. Pakiusap, kumalma po kayo. Xiaobao, huwag na. Hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Xiaobao, huwag na. Lumaki na ang iyong mga pakpak. Nangahas ka ng makipag-away sa akin? May konting paghihinayang pa sana ako sa nararamdaman natin para sa isa't isa. Pero ngayon, ganap ko nang nakilala kung sino ka talaga. Sige, pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder sa 3 araw. Sana ibuhos mo ang lahat ng iyong kakayahan. Sige. Tingnan natin kung sino ang magtatagumpay sa huli. Huwag kang magpanik, umalis na tayo. Luting Shen, sinisiguro ko sa iyo, magugustuhan mo talaga ang sorpresang ito. Sa mga nakaraang taon, si Jilu ay naging napakabuti sa amin. Bagamat sumali ako sa kumpanya dahil kay Ji-Shen, ngunit ang tunay kong iginagalang ay kayo. Sa mga nakaupo rito, sino ang hindi sumunod kay Ji-Shen para makapasok? Ngunit sa mga nakaraang taon, ang naiambag ni Jilu sa kumpanya ay kitang-kita ng lahat. Sumunod sa tamang tao, gawin ang tamang bagay. Kapag napalayas na natin si Shen Yanxi, kayong lahat na nakaupo rito, hindi kayo pababayaan ni Lu. Mabuti. Pare, ayos. Umupo ka. Ano ba? Bakit kayo lahat napaka-tense? Ji-Shen, tingnan mo. Natatakot silang lahat. Kung hindi ka uupo, hindi rin sila makakauupo. Umupo na kayo. Bago magsimula ang botohan, bilang tagapagtatag ng kumpanya, nais kong humingi muna ng paumanhin sa inyong lahat. Paumanhin. Dahil sa paghihiwalay ko kay Luting Shen, naapektuhan ang pag-unlad ng kumpanya, ngunit para sa kinabukasan ng kumpanya.
Kailangan kong gumawa ng isang malaking desisyon. Ako ay nagpasya na tanggalin si Luting Shen sa kumpanya. Sabihin ko na sa'yo ang totoo. Lahat ng tao rito, sa palagay ko wala ni isa ang susuporta sa'yo mamaya. Mukhang nakalimutan ng ating Jeng Shen na matagal na siyang hindi nagpakita sa kumpanya, na wala na ang suporta ng mga tao. Ang salita ko, si Luting Shen ay may bigat pa rin. Kung kakanselahin mo ang diborsyo ngayon at uuwi ka sa akin, maaari kong ituring na walang nangyari. G. Lu, hindi pa nagsisimula ang botohan. Masyadong maaga para sabihin mo yan. Natalo ka na, Genghis Shen. Bakit mo pa kailangang guluhin ang lahat? Ano ba, magpakabait ka na lang na may bahay, hindi ba mas mabuti? Masyado lang siyang matapang ang ugali. Pero kaya kitang tiisin. Kanselahin mo na, huwag mong pahirapan ang lahat. Luting Shen, ako, si Shen Yancy, sa paggawa ng bagay ay palaging prangka. Ngayong nagdesisyon na ako, hindi lang kita diborsyuhin, gagawin ko pang lumabas ka ng walang dala. Geng Shen, kung hindi mo alam kung paano maging mabuting asawa, hindi ako mag-aatubiling turuan ka. Ang pagiging asawa, hindi kailangang makipag-away sa asawang nagpapakahirap para buhayin ang pamilya. Sa huli, ikaw lang ang talo. Hindi ko kailangan ng payo mo. Mga kasama, ang sumasang-ayon na palayasin si Luting Shen sa kumpanya, pakiitaas ang kamay. Palayasin siya. Anong gagawin natin? Ano sa palagay mo? Magaling naman si Jilu. Tingnan mo, ayaw mong makinig sa mabuting payo. Ngayon, nagsisisi ka na, di ba? Marahil, may pag-asa pa. Baka, may pag-asa pa. Pag-asa? Shen Yancy. Tingnan mo nang mabuti. Dito sa lugar na ito may isa bang susuporta sa iyo? Mga kasama, wala na ba kayong konsensya? Si G. Shen para lang sa proyekto nagpuyat hanggang magdugo ang ilong. Nakalimutan na ba ninyong lahat? Pag-isipan ninyong mabuti, noong panahon ni Luting Shen, bukod sa pagpapabuti ng relasyon sa inyo, may iba pa ba siyang naiambag? Sa madaling salita, boboto ako kay G. Shen. Parang tama rin naman. May punto siya. Oh, si G. Shen ang gumawa. Suporta kay G. Shen. Ako rin, suporta kay G. Shen. Suporta kay G. Shen. Ano ba nangyayari sa inyo? Suporta kay G. Shen. Hindi ba't napagkasunduan na natin? Mga bulag kayong lahat. Sa pang-araw-araw, ang daming biyayang ibinigay sa inyo ni Jilu. Ngayon naman, bigla kayong tumalikod. Dahil sa isang katulong ang nagtulak sa kumpanya sa gitna ng gulo, anong klaseng tao iyon? Ako ang inyong boss. Ako ang nagpapasahod sa inyo. Tama, ikaw ang namamahala sa kumpanya, pero si G. Shen, ang tunay na nagtatag. Wala ka na. Jilu, sige na. Anong karapatan mo para sumigaw sa akin? Sino ka ba? Alam ko na talaga kayong mga matatanda hindi mapagkakatiwalaan. Bago magsimula ang botohan, may ilang maliliit na shareholder ang umayaw na sa pulong na ito. Binili ko ang kanilang shares. Ang shares ko ngayon ay 31%. Bilang pinakamalaking shareholder ng grupo, mayroon akong veto power. Sino ang makakapagtanggal sa akin? Sino ang makakaalis sa akin? Luting Shen, nakalimutan mo na ba? Kung paano mo nakuha ang 30% shares na ito? Matatag na ngayon ang kumpanya. Simula ngayon, ako'y magbibitiw na. Sa lahat ng responsibilidad sa Green City Group, ipagkakatiwala ko ang lahat sa aking mahal, si Luting Shen. Napakagaling ni Ting Shen, kulang lang sa karanasan. Sana tulungan ninyo siya. Ang proyekto sa Gintong Hardin, nagpasya ka ng mag-isa at nalugi ang kumpanya ng 80 milyon. Sa pagpapaunlad ng Century Center, pinirmahan mo ang 200 milyon na wala ng tuluyan ang puhunan. Mula nang umupo ka, ako na ang laging nag-aayos ng mga gulo mo. Kung hindi dahil sa pagsasabi ko ng mabuti sa kanila, naalis ka na sana. Sa tingin mo ba, ang iginagalang nila ay isang walang kwentang tulad mo? Kung paano ko ibinigay sa iyo noon, ganoon ko rin ito mababawi. Makikipag-agawan ka sa akin? Karapat-dapat ka ba? Kung sa mong ibinigay ang shares, ibig sabihin, agaw-agawan na lang? Akala mo ba lahat ay katulad mo na gumagawa ng ganitong kalokohan?
Kabanata 3, Artikulo 21. Wong tate maningagap ng paglilipats ay nangangaliwa, walang kondisyong ibabalik ang 30% shares. Hindi ako nangangaliwa. Nangangaliwa ka man o hindi, hindi ikaw ang masusunod. Ano? Nangangaliwa? Nangangaliwa si Jilu? Wala nang ang hiya. Paano ninyo ipapaliwanag ang larawang ito? Kailan mo kinuha ang litratong ito? Magpapatuloy. Kailan kinuha ang litratong ito? Ito halatang peke ang litratong ito. Xiao Bao, huwag kang maniwala sa kanya. Miss Shen, ang posisyon bilang asawa ng presidente, bakit hindi ako na lang ang umupo? Paano naman ang voice message? Ako rin ang kumuha ng cellphone mo at pinilit kang magsalita sa akin. Sa totoo lang, Ay noong araw na yon, si Xiao Bao pag-uwi ay nakatulog ng mahimbing. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Kaya binuksan ko ang mga butones at kumuha ng isang litrato. Isang litrato lang naman yon. Hindi naman yon pangangalun niya, di ba? Ang mga nakakakilala sa akin ay alam na ako si Luting Shen ay talagang hindi maaaring gumawa ng ganitong klaseng kalokohan. Kaya, ang 30% ng shares na ito, hindi mo makukuha. Xiao Bao, ang ginawa ko ay upang lang maging matatag ka sa desisyon mo. Wala nang ibang kahulugan. Sa huli, kung sino ang tunay na nagmamahal sa'yo at kung sino ang lahat ng paraan ay ginagawa para ipahamak ka, malinaw na ngayon. Huwag kang mag-alala, naniniwala ako sa'yo. Shenyansi. Nakakalungkot. Natalo ka. Natalo? Siguradong ako ang mananalo. Tagapangasiwa, Gao. Ang bagay tulad ng pangangalun niya, kung nangyari man o hindi, sa isang litrato lamang ay talagang mahirap patunayan. Subalit, mayroon akong dito isang medical report ng nakakahawang sakit. At ang pasyente sa report na ito ay si Fang Nianxi. Ito pa ang nagpapanggap na mabait. hindi ko inakala. Sa ganitong edad, sa likod ng mga tao, ay ganyan pala ang trip. Syphilis. Ikatlong yugto. Magpapatuloy. Bakit ka nagka-syphilis? Paano nangyari yon? Pero ako, talagang hindi ko alam. Ano ba talaga ang nangyari? Malinis ako. Sabihin mo sa akin, bakit ka nagka-syphilis? Hindi ba't sinabi mo sa akin nung nasa ibang bansa ka na empleyado ka lang ng iba? Talagang hindi ko alam kung paano ito nangyari. Talagang malinis ako. Oh, ang report na ito, peke ito. Siguradong ginawa ni Shenyang yan. Alam kong ganyan ang sasabihin mo. Butler Gao, papasukin mo na sila. Ito ang test kit para sa syphilis. Kapag idinrip ang dugo sa kit, mabilis lang malalaman kung may dala kang virus. Miss Fang, sige na. Kung peke ito, kukuha ako ng pinakamagaling na abogado para ipagtanggol ka. Pero kung totoo ito, mabuti pang magpaliwanag ka sa akin. Baby, ayokong subukan. Ayaw mo bang subukan o hindi mo kaya? Ayaw mong subukan? Ako? Hindi ko maiwasang isipin kung ano ang ginawa mo sa ibang bansa, kung ano talaga ang kadiri mong ginawa. Luting Shen, hindi ba't lagi mo akong sinasabing paranoid? Ngayon, ikaw naman. Simple lang ito. Saglit lang. Ang resulta ng test ay Lakasan mo. Sabihin mo ang resulta sa lahat. Ang resulta ng test ay positive. Fang Nianxi, nakumpirmang may third stage syphilis. Ano? Syphilis? Diyos ko. Fang Nianxi. Hindi ba't sinabi mo sa akin na malinis ka? Paano ka nagkaroon ng ganitong sakit? Baby, talagang wala akong ginawang kalokohan. Oo. Siguradong noong araw na yon si Shen Yanxi ang nagpahanap ng pumasok sa bahay para maghiganti sa akin. Kaya ko nahawa sa sakit na ito. Siya ang may kasalanan nito, baby. Dapat kang maniwala sa akin. Sabi ko na nga ba't nung araw na yon kakaiba ka sa ospital?
Ito pala ang dahilan. Shen Yangsi, ang laki ng plano mo ah. Magpapatuloy. Naabot na sa ganitong kalagayan, hindi mo pa rin alam kung sino ang nanloloko sa iyo. Kaya pala, lahat ng bagay mo ay nasisira. Ayaw mong aminin, no? Marami akong paraan para papiliin ka. Kailan kita sinaktan? Tatlong araw ang nakalipas. 3 araw ang nakalipas. Sa aking kaalaman, mabuo ang ikatlong yugto ng syphilis. Kailangan ng hindi bababa sa 2 taon o kaya naman, espesyal ang iyong katawan. Maging ang syphilis ay mas mabilis tumubo sa iyo kaysa sa iba. Hindi ba't malinaw na matagal na itong narito? Tama. Ako, hindi talaga susuko hanggat hindi naabot ang hangganan. Tingnan mo, ito ang iyong mabait at maunawaing Tiafang. Mula noong pumasok ka sa bahay, alam ko nang lubusan ang iyong mga lihim. Ang dahilan kung bakit ako ay palaging hindi sinasabi sa iyo ay upang bigyan ka ng pagkakataong magsisi. Ngunit ikaw ay hindi marunong magpahalaga. Fang, ang mga sinabi mo sa akin, alin ba ang totoo? Xiao Bao, makinig ka sa aking paliwanag. Ang mga ebidensyang ito ay inilatag na. Ano pa ang maipapaliwanag mo? Nagtiwala ako ng lubusan sa iyo para lang lokohin mo ako ng ganito? Xiao Bao, patawarin mo ako, pwede ba? Xiao Bao. Umalis ka? Ang dumi-dumi mo talaga, hindi ko dapat ginawa ito para sa'yo. At nag-away kay Yancy hanggang sa ganitong kalagayan. Ikaw na puno ng kasinungalingan, hayop ka. Kaya, ito ba ang gusto mong sabihin sa akin? Nagloko ako? Hindi ikaw ang magsasabi kung nagloko o hindi. Ang resulta lang ang titingnan ko. Sige. Susubukan ko, pero sasabihin ko sa'yo, kung malinis ako, kailangan mong agad na bawiin ang aplikasyon para sa diborsyo sa akin ngayon. Pagkatapos, ang sasabihin ko, ang gagawin mo. Kung ikaw ay magkakaroon ng syphilis, kung gayon, ayon sa prenuptial agreement, mawawala ang iyong shares. Aalis ka ng walang dala. Sigurado ka ba? Gusto mong makipagsugal sa akin? Xiao Bao, hindi pwede. Huwag subukan. Huwag na huwag subukan. Kung gusto mong mamatay, pwede. Huwag mo akong isama sa pagkamatay. Kahit sino ay pwedeng magkaroon ng syphilis. Pero ako lang ang hindi. Shen Yancy, talo ka na. Magpapatuloy? Huwag mong subukan. Bakit hindi pwedeng subukan? Malinis ang konsensya ko, si Luting Shen. Wala akong ikinakahiya. Ibigay mo sa akin ang regent. Xiao Bao. Para sirain ka ng babaeng ito, anong paraan ang hindi niya gagawin? Huwag mong hayaang maloko ka ng bitag niya. Anong kinakatakot mo? Walang magtatangka sa akin. Kahit si Shen Yancy hindi niya magagawa, ibigay mo. Simula pa lang, tiyak na si Shen Yangsi. Tiyak na may ginawa siya sa reagent na ito. Kung susubukan mo to ngayon at kumalat ang balita, masisira ang pangalan mo. Luting Shen, kung gusto mo talagang protektahan ang pangalan mo, aminin mong nangaliwa ka. Huwag mong hintayin na umalis kang walang dala at mapahamak ka at masira ang buhay mo. Ako si Luting Shen. Wala akong ikinakahiya. Alam ito ng lahat. Hindi mo mababago yan sa pamamagitan ng paninirang puri mo. Xiao Bao. Hindi importante ang pangalan ko pero iba ka. Ikaw ang presidente ng Green City Group. Shen Yangsi. Napakasama mo talaga. Alam mong simple ang isip ng aming Xiao Bao pero naghanda ka ng bitag para sirain siya. Masama ako? Ito ang diagnostic report na pinirmahan mo mismo. May tinatago ka ba o may iba kang motibo? Hindi ko alam. Akala ko, ordinaryong diagnostic report lang ito kaya pumirma ako ng basta-basta. Ako ay tahimik at matino, hindi ako makikisalamuha sa mga taong may masamang intensyon. Xiao Bao, maniwala ka man o hindi, hindi ako nakipagkalantari sa iba. Kahit saktan mo ako o murahin mo ako, basta maniwala ka lang sa akin. Xiao Bao. Tita Fang, tama na. Naniniwala ako sa'yo. Xiao Bao. Para sa'yo, hindi importante ang hirap na dinaranas ko. Makinig ka sa akin, may daya talaga ang reagent na ito. Huwag mong subukan. Shen Yancy, ano ang ginawa mo sa reagent na ito?
Magpapatuloy. Talagang wala ng pag-asa. Narito na ang lahat ng ebidensya. Ayaw mo pang sumuko. Ako ay isang propesor sa Jinghe Medical University at ang nangangasiwang doktor sa Jinghe Hospital. Inanyayahan ako ni Miss Shen ngayon para masiguro ang patas at tamang pagsusuri. Anong patunay mo? Mahigit isang dekada na akong nagtatrabaho. Hindi ko isusugal ang aking reputasyon para lang sa ganitong maliit na bagay. Ang proseso ng pagsusuri ay bukas at malinaw. Mr. Lu, kung hindi ka pa rin naniniwala, maaari kang magtanong anumang oras. Maaari mo ring ipatest ito. Si Lu Tingshen, ang dami niyang dahilan para pigilan ka. Hindi ba't may problema? O baka naman, May nangyari talaga sa inyo? natatakot kang magka-syphilis ka kaya ayaw mong subukan. Bakit ako matatakot? Marami kang paraan sa paggawa ng mga bagay. Hindi kita pinagkakatiwalaan. Ang iyong reputasyon, kapangyarihan, kayamanan. Lahat iyan ay galing sa akin. Anong karapatan mong pagdudahan ako? Susubukan mo ba ito o hindi? Ang Jinghe Hospital may puhunan ka dyan. Siyempre, sasabayan ka nila sa pagpapanggap. Miss Fang, ang pagkalat ng maling balita tungkol sa Jinghe Hospital ay may pananagutan sa batas. Kahit na nag-positive si Xiaobao, ganun ba kayo kasigurado? Na ako ang nagdala? Sige, Shen Yancy, huwag kang magpanggap dito. Baka ikaw ang nagkagulo sa labas. Nagka-syphilis at naipasa kay Xiaobao. Magpapatuloy. Mukhang mali ang pagtingin ko sa'yo. Hindi ka lang magaling magsinungaling, magaling ka pang umarte, pati sa pagpaparatang, sanay na sanay ka. Shen Yancy, sa lahat ng bagay pinilit kong maging malinis ang sarili ko. Pero ikaw, sa labas, nagkakalat ka lang. Lagi mo na lang akong pinagbibintangan. Pero sino ang naniniwala? Si Xiaobao, hindi ba't nandito pa rin siya sa tabi ko? Dahil mas tanga pa siya kaysa sa'yo. Ikaw, Xiaobao. Itinuro sa akin ni Tita Fang mula pagkabata, dapat maging tapat ang isang tao. Sa paningin ko, si Tita Fang ay isang mabuting tao na tapat sa tungkulin. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Kung talagang may syphilis ako, malamang ikaw ang nagkahawa sa akin. Talagang hindi si Tita Fang. Ano na ngayon? Sa pang-araw-araw, ikaw at si Tita Fang lang ang nakakasalamuha ko. Parehong test kit. Kapag ikaw ang nagpositibo sa syphilis, patunay yan na nagsisinungaling ka. Shen Yancy. May lakas ka bang magpa-test? Lu Tingshen, nakakatawa ka talaga. Lahat ng paraan ginagawa mo para mapaalis si Tita Fang. Ngayon, hiwalayan pa ang gusto mo at agawin ang kontrol sa kumpanya. Akala ko dati, nagkakamali ka lang tungkol sa relasyon namin ni Tita Fang. Pero ngayon, bigla kong naunawaan. May ibang lalaki ka sa labas, di ba? Tingnan mo ang itsura niya, kinakabahan. Xiaobao, tama ang hinala mo. Siya ang nagsisinungaling, hindi ikaw. Lu Tingshen, mahal na mahal ka ni Boss Shen, pero pinagdududahan mo siya. Away ng mag-asawa yan, bakit ka nakikisali? Baka ikaw ang matagal ng kasintahan ni Shen Yancy. Anong pinagsasabi mo? Shen Yancy, ganito ako katapat sa'yo, pero ikaw, binabaligtad mo pa ako. Sinasabi mong ako ang nagsisinungaling. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Lu Tingshen, siguradong paaalisin kita sa kumpanya ngayong araw. Mga kasama, huwag kayong maniwala sa sinasabi ng babaeng ito. Kung talagang may nagsisinungaling, talagang si Shen Yancy yon, hindi ako. Shen Yancy? Sa puntong ito na ang mga pangyayari, hanggang ngayon, may natitira pa rin palang bahagyang pag-asa ako sa'yo. Pero hindi ko napansin na nagawa mo palang magtaksil sa ganitong paraan. Hindi ko ito matatanggap. Magpapatuloy. Akala ko ba sobrang maingat tayo? Ang mataas na si Miss Shen, may tinatago rin palang lalaki sa labas? Sayang naman ang tiwala ng ating President Lu sa kanya. Mukhang maayos, pero sino ang nakakaalam kung ano talaga siya sa likod? Tumahimik kayo. Kung magsasalita pa kayo ng ganyan, papaalisin ko kayong lahat. Shen Yancy, may lakas ka pa bang magpa-test? Sige, pwede akong magpa-test. Pero may isa akong kondisyon. Kung matatalo ka sa pustahang ito, hindi lang dapat umalis kang walang dala, kailangan mo ring gumapang ng parang aso sa opisina. Hindi ako matatalo. Dahil hindi ako nangaliwa kailanman. Ganun ba? Naniniwala rin ako sa kakayahan kong tumingin ng tao sa mga nakaraang taon. Hindi ako magkakamali. Negatibo ang resulta ng test. Hindi nahawa si Mrs. Shen ng syphilis. Pumasa siya sa test. Mabuti. Sabi ko na nga ba walang problema si President Shen. Mabuti. Oo. Nagkamali ako sa'yo. Ikaw ang nagparatang sa akin kanina. Ako, Makatwiran lang naman ang pagdududa ko. ang ganda ng makatwirang pagdududa mo. Shen Yancy, ano ang ginagawa mo? Magpapatuloy. Shen Yancy, anong ginagawa mo?
Luting Shen, pinaghihinalaan ninyo ako, iniinsulto ninyo ako. Ngayon, lumabas na ang resulta, nalinaw na ang lahat. Ano pa ang masasabi ninyo? Luting Shen, ikaw naman. Yung sugat na tinusok kanina dapat ay gumaling na. Bakit ang tagal pa ring dumudugo? Kamakailan hirap akong magtrabaho. Palagi akong pakiramdam ay nanghihina. Hindi kaya ako ay talagang... Bakit mo ako tinitingnan? Hindi ko rin alam ano ba talaga ang nangyayari. Luting Shen, huling tanong ko na ito sa iyo. Itong reagent na ito, matatakot ka bang sumubok? Sige, susubukan ko. Xiaobao, wag na lang kaya? Masasaktan ako kapag nakikita kitang dumudugo. Mrs. Shen, medyo sobra nga ang sinabi ko kanina. Ako ang mali. Pwede bang kanselahin ang test? Kahit na magdiborsyo, sa tingin ko, mas mabuti pa ring maging disenteng lahat. Fang Nianzi, anong kinakabahan ka? Noong iniinsulto ninyo ako, naisip ba ninyong bigyan ako ng dignidad? Mga tao, kung hindi malinaw ang lahat ngayon, walang aalis dito. Ang gadget na ito ngayon, gustuhin mo man o hindi, kailangan mong sumubok. Miss Shen? Tama na Tita Fang, huwag mo siyang pakiusapan. Ako si Luting Shen, wala akong tinatago. Xiaobao, huwag na. Mag-sorry na lang tayo kay Miss Shen. Huwag na tayong magpahiya. Anong kinakatakot mo? Ako ang bahala kahit anong mangyari. Magpapatuloy. Ano ang ibig mong sabihin? Wala bang problema? Mr. Lu, syphilis. Kumpirmado. Ano? Totoo palang may syphilis si President Lu. Oo nga. Hindi ko inaasahan yon. Tita Fang, ano ba ang nangyari? Hindi ko maalala na nagkaroon ako ng contact sa'yo. Luting Shen, yamang hindi ka makapagdesisyon, ako na ang gagawa ng desisyon para sa'yo. Tapos na ang lahat, ang pagiging asawa ng presidente, ako na ang magiging. Nung gabing yon, lasing ka, sabi mo gusto mo ako at gusto mong maging tayo, alam mo naman, ano man ang hilingin mo, ibibigay ko. Hindi ko rin alam kung bakit nagkaganito. Kung alam mo pala ang lahat ng ito, bakit hindi mo sinabi sa akin? Etong syphilis mo, ano ba talaga ang nangyari? Xiaobao, ako'y isang babae, nasa ibang bansa, walang kakilala. Minsan, nadaya ako kaya hindi talaga ako nakipagkalantari. Bago nangyari ito, wala akong kaalam-alam. Kung alam ko lang, sasabihin ko ng maaga sa'yo. Umalis ka, Xiaobao. Yancy, talagang hindi ko alam ang nangyaring ito. Sinisiguro ko sa'yo, ikaw lang ang nasa puso ko. Wala nang iba. Luting Shen, panahon na para tuparin ang ating pustahan. Humingi ka ng tawad sa akin at sa lahat ng shareholders. Magpapatuloy. Kailangan bang ganyan kakatigas ang puso mo? Ang bagay na ito, hindi ba't kusa kayong sumali? Ano, Luting Shen, magba-back out ka ba? Kung ayaw ni President Lu, tutulungan namin kayo. Tao, tulungan si President Lu na tuparin ang pangako niya. Huwag na. Ako na ang gagawa. Xiaobao. Ako si Luting Shen, pasensya na sa inyong lahat. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Ako si Luting Shen. Pasensya na sa lahat ng naririto. Yancy, sa ganito mapapatawad mo ba ako? Sa totoo lang, hindi mo kasalanan ang lahat ng ito. Yancy, alam kong mapapatawad mo ako. Alam ko, Mrs. Shen, hindi makikipagtalo sa mga tulad namin. Hindi ka mag-iinarte. Ako ang nagpabaya ng paulit-ulit, kaya naging ganito ang resulta ngayon. Kaya ngayon, babawiin ko ang lahat. Huwag, Yancy. Yancy. Huwag mo akong hawakan, nandidiri ako. Binibigyan ko kayo ng isang araw para umalis sa aking bahay. Ngayon, lumayas ka na ngayon din. Magpapatuloy. Halika na, Xiaobao. Huwag kang mag-alala, Xiaobao. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Tita, nagkamali ba talaga ako? Nako, hindi naman. Ikaw, ang aming Xiaobao. Tama ang lahat ng desisyon mo. Xiaobao, may sasabihin akong magandang balita. Buntis ako. Ano?
Noong huli pagkatapos nating magkita, ramdam ko na may iba na. Xiaobao. Nagdadalang tao ako ng anak mo. Pasensya na, Xiaobao. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang dapat humingi ng tawad. Paano ko nagawa ang ganitong bagay? Napakasama ko talaga. Huwag kang ganyan, Xiaobao. Nahuli ka na naman, Luting Shen. Ang dali mong lokohin. Xiaobao. Pwede ba kitang kausapin tungkol sa isang bagay? Tita, ako ang may kasalanan sa'yo. Nararapat lang na bayaran kita. Sabihin mo na lang ng diretsyo kung ano ang gusto mo. Mula nang makumpirma ito, hindi ako sigurado kung gaano pa katagal ang natitira kong buhay. Ang hiling ko lang ay maisilang ang batang ito. Maisilang. Hindi pwede. Magpapatuloy. Xiaobao, wala akong ibang kahulugan. Pagkapanganak ng batang ito, ayaw ko ng anumang katayuan. Ang hiling ko lang ay magkasundo ulit kayo ni Binibining Shen. Maging masaya kayong mag-anak. Namamana ang sakit mong ito. Pagkapanganak ng bata, may congenital disease na agad. Pero walang kasalanan ang bata. Napaka-advanced na ng medical technology ngayon. Tiyak na may paraan para mapigilan ito. Xiaobao, ito ang unang anak mo. Baka sakali, pagkakita ni Binibining Shen sa bata ay magbago ang isip niya. Tia Fang, hanggang ngayon iniisip mo pa rin ako. Talagang hindi ko alam kung paano ka gagantihan. Ay nako, anong gagantihan? Ang pag-aalay ko sa'yo, hindi ko naisip na suklian. Nahirapan ka. Sige na, Xiaobao. Kahit gaano pa kahirap ang pagdadaanan ko para sa'yo, payag ako. Pero, natatakot ako na baka may mangyari sa hinaharap. Baka sa hinaharap, ang bata ay maghirap kasama mo. Ang account ko na freeze na ni Shen Yangxi. Kung hindi, makakapag-iwan pa sana ng pondo para sa bata. Xiaobao, pwede ba nakausapin mo si Binibining Shen? Dahil naging mag-asawa naman kayo, hingin mong bigyan niya ng sustento ang bata. Ganito nakalala ang sitwasyon? Hindi ako papansinin ni Shen Yangxi. Xiaobao, para sa bata, pwede bang subukan mo pa? Ano ba ang dapat kong gawin? Susubukan ko. Luting Shen, sino pa ang maglalaro sa'yo? Pagdating ng pera, aalis na ako ng malayo. Magpapatuloy. Mula nang ikinasal kami, napakasaya ng pagsasama namin ni Shen Yanxi, pero ginamit niya lang ako. Una, gumawa siya ng chismis na ako'y nangangaliwa, tapos nakipagsabuatan siya sa kumpanya at sa lahat ng shareholders para magtangka na paalisin ako. Ang gusto niya ay angkinin ang lahat ng pinaghirapan ko para sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Sa bagay na ito, hindi ako magpapatalo. Bayaran niyo kami. Naniniwala akong ang lahat ng mga investor na narito ay hindi rin papayag na mangyari ito. Biglang bumagsak ang stock ng Green City Group. Kailangang magpaliwanag si Miss Shen. Tama, Boss Lu. Samahan mo kami para kausapin siya. Sige. Umalis kayo dyan! Noong nagtatrabaho pa si Luting Shen, malaki ang nawala sa kumpanya. Bakit walang kahit isang nagsabi sa akin? Sabi po ni Boss Lu, siya mismo ang magsasabi sa inyo. Wala talagang silbi. Puro problema lang ang dala. Boss Shen, sinadya ni Luting Shen na ilantad sa media, ngayon trending na ang balita. Maraming investor sa baba, nag-aaklas, humihingi ng bayad. Ako muna ang magpapakalma sa kanila. Ipaalam sa PR department na makipag-ugnayan agad sa media para linawin ang sitwasyon. Opo, Ibayad niyo ang pera. Sir, wala kayong appointment. hindi kayo pwedeng makipagkita kay Boss Shen. Sir. Umalis ka. Sir, gusto kong makausap si Shen Yangxi. Harapan naming pag-usapan ito. Nakita mo na rin ang balita, Yanxi. Payag ako sa hiwalayan. Pero pagdating sa kumpanya, kailangan kong mabayaran. Bayaran? Hindi pwede. Magpapatuloy. Bayaran mo ako. Nakita mo ba? Ako pa rin ang pinagkakatiwalaan ng publiko. Lahat ng mga investor sa labas, naghihintay ng balita mula sa akin. Kapag binigyan ko lang ng senyas, papasok agad sila. Luting Shen, ganyan pa rin ang hamak mong mga pamamaraan. Yanxi, buntis si Tita Fang, wala rin akong magawa. Pero hindi ko kukunin ng walang kapalit ang pera mo. Magpapatuloy pa rin ako bilang honorary CEO ng Green City Group. Para maging mukha ng kumpanya. Hindi ko kailangan yan. Sabi ni Tita Fang, ibibigay sa atin ang bata pagkapanganak. Hindi ba't mahilig ka sa mga bata?
Ngayon, magiging ina ka ng walang sakit. Bigyan lang ng konting kompensasyon si Tita Fang, dapat lang yon, di ba? Magandang walang sakit na pagiging ina, yan ah. Ang mga calculation mo, halos tumama na sa mukha ko. Malaking halaga ang ginastos ng Green City Group noon para i-market ang imahe ko. Ngayon, may problema sa stock price ng kumpanya. Ako lang ang makakatulong sa'yo. Hindi ko kailangan. Mas gugustuhin kong bumagsak ang stock, maging mag-delist man, ayokong magkaroon pa ng anumang koneksyon sa'yo. Shen Yangsi, seryoso ka bang gagawin mo ito ng ganito? Hindi ako ang gumagawa nito. Ikaw ang nagdala ng problema sa sarili mo. Looting Shen, kung muling babakuran mo ang Green City Group, papahirapan kita. Seryoso ka bang gusto mong magsabay tayong mawala? Mali ka na naman. Kahit mawala ang Green City Group, ako pa rin si Shen Yangsi. Ikaw naman, Looting Shen, magiging isa kang dukhang walang-wala. Butler Gao, paalisin mo siya. Opo. Yangsi. Magpapatuloy. Pumunta ka agad sa Green City Group. Sakay na po kayo, amo. $10 milyon lang ang kukunin ko, Shen Yansi. Kapag pumasok na ang pera, maglalabas agad ako ng video para maglinaw. Tutulungan kong bumalik ang stock price ng kumpanya. Sa negosyong ito, panalo ka talaga. Sir Shen, tingnan ninyo. Darating din ang panahon na malilinaw ang lahat ng chismis. Kapag dumating na ang panahong malilinaw ang lahat, baka nalugi na ang Green City Group, Shen Yansi. Magkano pa ang natitira sa pondo ng kumpanya? Mas alam ko yan kaysa sa iyo. Kahit magsara man ang kumpanya, hindi kita pagbibigyan ng anumang benepisyo. Shen Yangsi. Ikaw ang nagpilit nito sa akin. Sir Shen, nagtiwala kaming lahat sa iyo kaya kami namuhunan sa Green City Group. Ngayon, nangyari ang ganitong malaking problema. Dapat kang magbigay ng paliwanag sa amin. Ang CEO ng Green City Group, si Jilu lang ang kinikilala namin. Ngayon, dapat kang magbigay ng paliwanag sa amin. Magpaliwanag ka, magpaliwanag ka, magpaliwanag ka na agad. Magpaliwanag ka, magpaliwanag ka. Shen Yansi, wala na rin namang halaga ang buhay ko. Kung hindi mo ako papayagang bumalik sa Green City Group, magkasama tayong mamatay. Mga kasama, ang account ng Green City Group, ubos na ang pondo. Ngayon lahat ng proyekto dahil sa problema sa pondo ay itinigil na. Payo ko sa inyo, itigil na ang pagkalugi. Wala akong pakialam. Ano man ang nangyari sa inyong dalawa, ngayon, nalulugi ako. Dapat ninyo itong ayusin. Tama, magbayad kayo. Magbayad kayo. Ibayad ninyo ang pera sa amin. Magbayad kayo. Sir Shen, mauna na po kayo. Ako na ang bahala sa kanila. Matandang to, humarang ka pa. Magbayad kayo, magbayad. Magpatuloy. Matanda ka na, hindi ba't napakatapat mo? Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang mangyayari kapag nakipag-away ka sa akin, si Looting Shen. Anong mangyayari sa'yo? Looting Shen, may sakit sa puso si tagapangasiwa Gao. Kung may mangyari sa kanya, ikaw ang mananagot. Alam mo ba yan? Tigilan mo yung mga salita mo. 20 milyon para sa Green City Group at sa buhay ng matandang to, Shen Yangsi. Mag-asawa tayo. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Umalis ka na, tagapangasiwa Gao. Halika. Boss Shen. Okay lang ako. Tumayo ka na, dadaling kita sa ospital. 30 milyon, Shen Yangsi. Sa bawat segundo na nag-aatubili ka, dadagdagan ko ng 10 milyon. Hindi ako nagmamadali. Gusto kong makita kung hanggang kailan mabubuhay ang matandang to. Gaano pa katagal mabubuhay? 40 milyon. 50 milyon. 60 milyon. Looting Shen, tandaan mo ang ginawa mo ngayon. Babayaran mo to. Mga kasama, mukhang hindi pinahahalagahan ni Boss Shen ang pinaghirapan ninyong pera. Hindi niya ito iniingatan. Ano sa palagay ninyo ang dapat gawin? Suntukin nyo siya, suntukin siya. Tumigil kayo. Magpapatuloy. Tigilan mo yan. Dalhin mo siya sa ospital, mabilis. Sisi, huli na ang dating ng lolo mo. Ayos ka lang ba? Lolo, okay lang ako. Anak ko, ang laki ng nangyari. Hindi mo man lang sinabi sa lolo mo. Huwag mong ulitin, ha? Lolo, alam ko, nagkamali ako. Dapat noon pa ako nakinig sa'yo. Matigas lang talaga ang ulo mo. Kapag may problema, gusto mong mag-isa ang gumagawa. Huwag kang mag-alala. Nandito ang lolo mo para sa'yo. Kahit na humina ang pamilya Shen, iginagalang pa rin kami. Simula ngayon, ang lahat ng problema ng Green City Group, ang pamilya Shen ang mananagot. Pamilya Shen ang mananagot? Sige, edi ilabas nyo ang pera at ipamahagi sa lahat. Tama ba mga kasama? Oo, bayaran nyo kami. Bigyan nyo kami ng pera ngayon din. Ibigay nyo ang pera agad. Bayaran nyo, perahan nyo kami ngayon. Itong batang to, alam ko na noon pa na masama ang intensyon niya. Sisi, ang hirap ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraang taon. Lolo, alam kong mali ako.
Karapat dapat ang parusang ito sa akin. Pero, ang mga anak ng pamilya Shen ay hindi dapat dumanas ng ganito. Hindi ba't sabi niyo na lugi kayo sa stocks? Madali lang yan. Ang pamilya Huo ng Dagat City ay maglalagay ng 1 bilyon para tulungan ang Green City Group na bumangon muli. Ibibigay ng pamilya Huo ang karapatan sa pagpapaunlad ng lupa sa sentro ng lungsod. Sisi. Yung pamilya Huo sa Dagat City, isa yan sa pinakamayayamang pamilya sa mundo. Balita ko, hawak nila ang karapatan sa pagmina ng 40% ng mineral sa buong mundo. Anong klaseng tao ba si Shen Yangxi? Bakit naman kusa nag-alok ng tulong ang pamilya Huo? Huo Yulin, bakit ka bumalik? Narinig ko kay matandang Ginoo na may nangyari sa'yo, kaya agad-agad iniwan ko ang trabaho para tulungan ka. Huwag kang mag-alala. Nandito ako, walang makakapinsala sa'yo. Sa tulong ng pamilya Huo, ang presyo ng stocks ng Green City Group ay tiyak na tataas ng tataas. Ngayon, malulugi pa ba tayo? Hindi na, hindi na. Pribadong usapin namin itong mag-asawa. Wala kang kinalaman dito. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Matagal nang magkaibigan ang pamilya Huo at si matandang Ginoo. Pinakamatalik kong kaibigan si Sixi. Magkasama kaming lumaki. Mas matagal ko siyang kilala kaysa sa'yo. Sino ba talaga ang di dapat nandito? Hindi pa natin alam. Sige, matagal ka na bang may kinakasama sa labas? Luting Shen, wag mo na kaming guluhin. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Mahal, hindi basta-basta mawawala ang pinagsamahan nating dalawa. Chixie, nakikiusap ako sa'yo, babalikan mo ako. Umalis ka. Chixie, hindi pwedeng basta na lang mawala ang ating relasyon. Bitawan mo siya! Sixi. Luting Shen, binabalaan kita. Kung lalapit ka pa kay Sixi, ipapakita ko sa'yo ang kapalit ng paggaganyan mo sa akin. Yanxi. Hindi kita susukuan. Walang sino man ang makakaagaw sa'yo mula sa akin. Si Huo Yulin, hindi ba? Hintayin mo lang. Sige, subukan mo. Handa akong sumabay sa'yo anumang oras. May iba pa bang gustong mag-withdraw ng shares? Hindi na, hindi na. Sa suporta ni President Huo, sasabay na lang kami para kumita. Tigilan ang mga salita. Paano kayo nag-ingay kanina? Ganon din ang paraan ng paghingi ng tawad kay President Shen. Pasensya na, President Shen. Kami ang walang mata na ipahiya ka namin. Kasalanan lahat yan ni Luting Shen. Nauto kami lahat niya. Tapusin na natin ang usapan ngayon. Pasensya na. Tara na, alis na tayo. Pasensya na. Kanina, natakot ako na masaktan ka, kaya nagmadali ako. May pag-asa. Shi, bakit hindi mo sinabi sa Kin na may ganitong malaking problema? Wala lang. Lumipas na ang lahat. Kung gayon, may pagkakataon pa ba ako? Si Yulin na batang ito, pinapanood ko siyang lumaki. Ang kanyang pagkatao ay kinikilala ko. Lolo, pwede bang bigyan mo muna ako ng panahon para magpalamig? Alam ko, kailangan mo pa ng panahon para makamove on mula sa nakaraang pag-aasawa. Pero, kaya ko pang maghintay. Gaano man katagal? Hayaan na natin ang nakaraan. Ngayong gabi, para sa lolo, maghanda ng salo-salo para sa batang Huo. Ang restaurant, ako ang bahala. Magpapatuloy. Sinabihan ko na ang kusina, nagpagawa ako ng mga paborito mong ulam. Hintayin mo ako sandali. Sige. Pasensya na, may gusto na akong tao. Siya ay si Luting Shen. Yancy, kung hindi kanya tratuhin ng maayos, sabihin mo sa akin. Maghihintay ako sa'yo. Panahon na para kalimutan ang nakaraan at simulan ang bagong buhay. Mag-book ka ng ticket papuntang Amerika para sa akin. Oo, para sa gabi. Shen Yancy. Ang laki naman ng loob mo. Malaking problema ang nangyari sa Green City Group tapos kumakain ka pa rito. Narinig ko kanina nagpapabook ka ng ticket. Ano, iiwan mo si Luting Shen? At tatakas ka na? Si Luting Shen na yan walang kwenta. Ni hindi ka man lang mapatino. Huwag kang masyadong magyabang. Yung kumpanyang pinaghirapan mong makuha, malapit nang magsara. Hindi ka naman mas maganda sa akin. Ay, mukhang hindi na ako dapat bumalik dito sa restaurant na ito. May taong marumi ang katawan dito, nahawa na pati ang hangin.
Shen Yancy, ikaw... Sir, hindi ka makakapasok kung walang reservation. Anong reservation? Naghahanap lang ako ng tao. Li Jiangguo. Fang Chun Miao, nahanap din kita. Magpapatuloy. Ninakaw mo ang pera ko. At nahawa pa ako ng iba't ibang sakit. Ikaw ngayon, masaya na ang buhay. Ha? Anong nangyayari? Ano ba tong nangyayari? Ito, ang babaeng ito, matamis magsalita. Sabi, pakakasalan niya ako. Ang resulta, niloko niya ako at ninakaw ang pera ko. Tumakas pala sa ibang bansa. Nakipagkalantari sa iba't ibang lalaki. Ito, nahawa pa ako ng syphilis, putang ina. Ha? Syphilis? Kadiri, sir, bakit pinapapasok nyo tong kahit sino? Ang babaeng manlulokong ito. Kitang-kita namang hindi maayos. Hindi ko siya kilala. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sir, Fang Chun Miao, palayasin niyo na itong baliw na ito. Palayasin niyo siya. Fang Chun Miao, huwag mong isipin na kapag pinalitan mo ang pangalan mo, makakalusot ka na. Kahit maging abo ka pa, makikilala kita. Sabihin mo, nasaan ang pera ko? Kaibigan ko siya. May pera siya. Sa kanya ka humingi. Magkano man, ibibigay niya sa iyo. Huwag kang gumalaw, hayop ka. Ang taong yan, hindi ko kilala. Tumigil ka. Sinong nagsabing pwede ka nang umalis? Magpapatuloy. Kung kaibigan mo siya, may utang siya sa akin. Pwede mo bang bayaran? usapan ninyo yan? Anong kinalaman ko doon? Kanina ko pa nakikita, kausap mo siya. Sa itsura mo, mukhang mayaman ka rin. Hindi ako hihingi ng sobra, 2 milyon. Ang pera ko, kasama na ang gastos ko sa pagpapagamot dahil sa kanya. Hindi naman labis yon, di ba? May utang siya sa'yo, dapat magreklamo ka. Magreklamo ka, wala akong kinalaman dyan. Kung pwede, matagal na akong nagreklamo. Sir, kumalma ka muna. Sasabihin ko sa'yo, kung wala kang pera ngayon, hindi ko kayong papaalisin dito. Baliw ka, ilapag mo yan. Huling beses ko na itong sasabihin. Kung may pera ka, sige. Gumagalaw ka pa rin. Hello, pansamantalang hindi. Saan ba talaga pumunta si Auntie Fang? Auntie Fang? Sino ka? Bitawan mo siya. Magpapatuloy. Bitawan mo siya. Bunso, sagipin mo ako. Sino ka? Bitawan mo siya, sagipin mo ako. Ikaw si Fang Chun Miao, yung binabayarang boylet niya, di ba? Fang Chun Miao. Nagkakamali siya ng tao. Dumating na may dalang kutsilyo, nagbanta sa akin. Ano, hindi mo ako kilala? Paulit-ulit mong sinasabi na titigil ka na sa pagiging hostess at mamumuhay na tayong maayos. Muntik na akong maniwala sa'yo. Hostess? Bunso, baliw lang yan. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Sagipin mo ako. Ayos ka talaga, Fang Chun Miao. Ang galing-galing mo. Ninakaw mo ang pera ko, tapos bigla kang naging mayamang asawa. Naipasa mo pa sa akin ng sakit mo. Muntik na akong mamatay dahil sa'yo. Hoy, gusto mo siyang sagipin, di ba? Bigyan mo ako ng 2 milyon. Pakakawalan ko siya agad. Kung hindi, papasok itong kutsilyo. Lalabas na duguan. Hoy, wag! Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi ko mabibigay sa'yo ang ganoong kalaking halaga ngayon. Pero mag-iisip ako ng paraan. Bigyan mo lang ako ng konting oras. Yangsi, yung pera, maaari mo bang ipahiram sa akin? Buntis si Tita Fang. Kung magpapatuloy ito, maaari siyang mapahamak. Anong kinalaman ko doon? Ha. Buntis siya. Matagal na siyang hindi na kayang magkaanak. Hindi pa ba niya sinasabi sa'yo? Ano? Mukhang ikaw namang lalaking ito ay nadaya din niya. Ang reputasyon ni Fang Chun Miao sa labas. Ano ba talaga? Pwede mong alamin. Anong sinasabi mo? Huwag mong siraan ang pangalan niya. Hindi ko inaasahan na isa ka palang romantiko. Ayos ka lang ba? Tita Fang, sabihin mo sa akin ang totoo. Talaga bang hindi mo siya kilala? Xiaobao, siya ay isang baliw. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Paano ko makikilala ang ganitong klaseng lalaki? Hindi ko kilala, parang hindi ganon. Tumahimik ka. Ikaw talaga. Magkasabwat kayo, di ba? Shen Yancy, sinadya mong maghanap ng tao para siraan ang pangalan ko. Napakasama mo talaga. Ang mga salitang ganyan mo, panglinlang lang kay Lu Tingshen. Shen Yangsi, gusto mo talagang patayin kami bago ka masiyahan, no? Bahala ka sa iniisip mo. Ayokong mag-aksaya ng salita sa mga katulad ninyo. Gusto mo ng pera, huwag mo siyang paalisin. Huwag kang gumalaw, gago. Bigay mo ang pera. Kuya, kung gusto mo ng pera, maari kitang bigyan. Pero hindi sa ganitong paraan. Ikaw ay biktima ng panloloko niya, ako rin. Dapat tayong magtulungan, labanan ang mga masasamang taong ito. Ano sa palagay mo? Tama ka. Ikaw ang may kasalanan nito lahat.
Huwag. Magpapatuloy. Huwag. Ayos ka lang ba, Xiaobao? Shen Yanxi, wala na tayong natitira. Pinag-utos mo pa ang isang mamamatay tao para patayin tayo. Ngayon ko lang nakita ang tunay mong pagkatao. Napakasama mong babae. Napakasama mong babae. Kuya, kalmahan mo muna. Alam kong nasaktan ka ng husto ng babaeng ito. Nasaktan ka ng husto ng babaeng ito. Pero hindi ka pwedeng manakit ng tao. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Maniwala ka sa akin, kaya kitang tulungan. Sabihin mo ang kwento mo. May kwento ako pero mahal ang alak. Madali lang yan. Tita Fang, bakit mo ginawa to? Ako, Ano pa bang dahilan? Takot ka, di ba? Takot kang malaman ng iba ang nakaraan mo. Shen Yanxi, huwag kang mag-isip ng paninirang puri. Sinisikap kong pigilan ang mamamatay tao. Xiaobao, dapat alam mo to. Dati, ilang beses na akong pinagbintangan ni Shen Yanxi. Kung hindi mo nakita at napigilan siya, matagal na siyang nagtagumpay. Sa pagkakataong ito, siguradong gumamit siya ng masamang paraan. tama. Shen Yanxi, ngayon ko talaga nakilala kung sino ka. Tita Fang, umalis na tayo. Lumayo tayo sa ganyang klaseng tao. Ngayon walang sino mang makakaalis. Ilapag mo ang kutsilyo. Ilapag mo na ang kutsilyo. Kaibigan yan ni Boss Wo. Gusto mo bang mamatay? Kaibigan ka pala ni Boss Wo. Ano ang ginagawa mo? Magsorry ka! Nasaktan ka ba? Paumanhin, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Kasalanan ng babaeng ito ang lahat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Ginoong Huo, maging mabait po kayo. Kalimutan niyo na po ako. Kalimutan ka. Tingnan natin kung gaano kalaki ang... Sinseridad mo, alis na. Tumigil ka! Hindi ko siya kilala. Paninirang puri lang lahat yan. Shen Yanxi, naghanap ka ng tao para sirain ako. Napakasama mo talaga. Wo Yulin, malakas man ang pamilya nyo, kailangan pa rin maging makatarungan. Xiaobao, hindi mo pa ba nakikita? Si Shen Yanxi, gusto kang hiwalayan dahil may iba na siyang lalaki. Gusto kanyang paalisin sa Green City Group, sirain ang reputasyon mo. Lahat ng ito, siya ang may pakana. Anong ginagawa mo, puta? Tumahimik ka na. Makinig kayong dalawa sa akin. Ngayon, agad-agad kayong humingi ng tawad kay Ginoong Huo at sa kaibigan niya. Kung hindi, pahihirapan ko kayo. Malapit nang madelay ang flight. Kailangan kong makalabas dito. Are, ang sakit ng tiyan ko. Tia Fang? Xiaobao, pwedeng ihatid mo ako sa ospital? Sige, pupunta tayo ngayon. Tumigil ka! Shen Yanxi, naging mag-asawa naman tayo. Wala ka bang natitirang awa sa akin? Sisi, ako na ang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Kaya ko itong ayusin mag-isa. Sige, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Lu Tingshen, gisingin mo ang sarili mo. Ang babaeng ito, mula pa sa simula, ay may itinatagong lihim. Pero ikaw, walang pasubaling naniniwala sa kanya. Napakatanga mo talaga. Shen Yanxi, itigil mo na yung pagpapanggap mong mabait. Tama si Tita Fang, ang pagbagsak ko sa ganitong kalagayan ngayon, hindi ba't dahil lahat ito sa'yo? Ikaw ang pinakamasamang babae. Kung hindi ka talaga titigil hanggat di mo nakikita ang katotohanan, hayaan mo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ang Green City Group ay maghaharap sa korte ng lahat ng ebidensya. Sa mga nakaraang taon, ang mga pagkalugi na idinulot mo sa Green City Group ay hindi bababa sa 80 milyon. Gagawin kong isauli mo lahat hanggang sa huling sentimo. Shen Yanxi, ganyan ka ba magtrato sa aming Xiaobao? Tumahimik ka! Lu Tingshen, ikaw, nagpapatuloy ka sa iyong kamalian, naniniwala sa mga paninirang puri, paulit-ulit mo akong sinisiraan. Sa susunod, kukuha ako ng pinakamahusay na abogado sa Dagat City para magsampa ng kaso laban sa iyo at kay Fang Yanxi. Maghain ng demanda ang sasalubong sa'yo. Ay walang katapusang pagkabilanggo. Shen Yanxi, nakita ko na ang totoo. Naiinggit ka lang sa relasyon namin ni Tita Fang, di ba? Sige, hintayin natin sa pagtatala ng inyong salaysay. Kapag nalaman mo na kung ano talaga ang tunay na mukha ni Fang Yanxi, sana masabi mo pa rin ang mga salitang yan. Xiaobao, huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Totoong-totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Kahit anong mangyari, hindi ako nagsisinungaling. Sige, ang mga salitang yan sa pulis mo na lang sabihin. Dalhin ninyo sila sa presinto. Fang Chunmiao,
Kapag nakulong ka na, susunod, hindi ka na makakasingil sa akin. Tita Fang, Nandito ako. basta totoo ang lahat ng sinasabi mo. Kahit ibuwis ko pa ang buhay ko, ipagtatanggol ko ang iyong pagkatao. Gusto kong makasama ka magpakailanman. Miss Shen, ang lahat ng ito, si Luting Shen ang may kagagawan. Wala akong kinalaman dito. Magpapatuloy. Miss Shen, lahat ng ito, si Luting Shen ang kumilos ng mag-isa. Wala akong kinalaman dito. Kung maghahabol ka, sa kanya ka lumapit. Patawarin mo na ako, pwede ba? Ang galing-galing mong magdahilan, di ba? Bakit ngayon natatakot ka na? Kasalanan ko lahat, hindi ko dapat sinuway ka. Tita Fang, bakit mo ginawa ito? Dapat matatag kang pumiling tumayo sa tabi ko. Sino ang sasama sa'yo? Wala kang pera at wala kang silbi. Bukod sa pagmamayabang na presidente ka ng Green City Group, ano pa ba ang kaya mo? Tita Fang, ikaw? Ano ang ikaw? Lahat ng ito, ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako napunta sa ganitong kalagayan. Napangakuan tayo na magsasama tayo magpakailanman. Ang mundo ko, ikaw na lang ang natitira. Yung mga pangako mo noon, hindi na ba totoo? Kahit ikaw, iiwan mo na ako. Sino ang magsasama sa'yo magpakailanman? Sabihin ko na sa'yo ang totoo, nabili ko na ang tiket ko papuntang ibang bansa. Ang plano ko, kukuha pa ako ng pera sa'yo. Sino ba naman ang mag-aakala na kahit maliit na bagay, hindi mo magawa? Mula nang pumanaw ang nanay ko, ikaw na ang tanging sandalan ko sa mundo. Nang umuwi ka, pinagkatiwalaan kita, inalagaan kita ng husto. Pero ikaw, paano mo ako itinrato? Naniwala ako sa'yo at hiniwalayan si Sixi. At ngayon, sira na ang pangalan ko. Karapat-dapat lang sa'yo yan. Kung ako si Miss Shen, matagal na kitang iniwan. Kung ako ang nasa kalagayan niya, ayaw ko ring makisama sa isang tanga at walang kwentang tulad mo. Magsama tayo. Pangyansi. Mga salitang walang puso ang sasabihin mo? Hindi ka ba nahihiya sa akin? Magpapatuloy. Dapat lang nagawin mo ang lahat para sa akin. Kung wala ako, wala ka ngayon. Kung gusto mong magbayad ng utang na loob, sige, kunin mo ang lahat ng responsibilidad. Lahat ng ginawa ko, ikaw ang nag-utos sa akin. Ngayong may problema, itutulak mo na lang ako para maging panangga mo. Tama ba? Wala akong pakialam. Ikaw ang dapat makulong, hindi ako. Miss Shen, si Luting Shen, handa siyang kunin ang lahat ng responsibilidad. Kung may problema ka, sa kanya ka lumapit. Wala akong ginawang masama sa'yo. Pabayaan mo na ako, pwede ba? Ito ay usapin ninyong dalawa. Kung handang kunin niya ang lahat ng responsibilidad para sa'yo, wala akong pakialam. Gagawin niya. Tiyak na gagawin niya. Fang Yancy, matanda ka na. Bakit ang kapal pa rin ng mukha mo? Hindi ka ba nahihiya sa mga sinasabi mo? Noong nagpapalambing ka sa akin, bakit hindi mo ako inisip na matanda? Sige. Kung ganito, linawin na natin ang lahat. Mula nang tumira ka sa bahay, paulit-ulit kitang binibilhan ng regalo para lang mapasaya. Ninakaw ko pa ang pera ng kumpanya para makabili ng bag para sa'yo. Ibalik mo sa akin ang perang binigay ko sa'yo. Pusa mo yang ibinigay sa akin. Bakit ko ibabalik? At saka, naubos na lahat. Wala nang natira kahit piso. Wala nang natira. Yung pera ko ano na? Babayaran kita, totoo. Hindi kita niloloko ngayon. Anong sinabi mo? Ako? Totoo ang sinabi niya kanina. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba talaga si Fang Chunmiao? Magsalita ka. Ikaw ba talaga si Fang Chunmiao? Ano naman kung ako nga si Pang Chunmiao, Luting Shen? Ngayon ka pa nag-aalala dyan? Ano ba ang punto? Yung sinabi mong buntis ako, peke rin ang pagbubuntis na yon. Buntis? Siyempre totoo yon. Gago ka. Putang ina mo, ilang taon na ang nakalipas, tinanggal na ang matris mo. Ako pa ang kasama mo sa ospital noon. Buntis ka pa ngang hayop ka. Kaya pala, ang pangit na kasinungalingan na to. Ako lang ang naniniwala. Bakit ganito? Kung sinabi mo lang sa akin, kung inamin mo sa akin, walang pasubali akong paniniwalaan ka. Pero bakit mo kailangang gumamit ng ganitong karumal-dumal na paraan? Ako rin puno ng utang. May dahilan din ako. Wala ba ako? Naniniwala ako sa'yo. Pinagdudahan ko si Sixi. Dahil sa'yo, naghiwalay kami. Gago ka. Akala mo ba itutulak mo lang ako at makakaligtas ka na? Fang, hindi kita tatantanan. Ako? Sixi, nagkamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko dapat pinagdudahan ka. Lalo na hindi dapat nag-alinlangan sa'yo. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Pero ako, bulag na nakipag-away sa'yo. Patawarin mo ako, pwede ba? Wala akong hihilingin. Isang salita mo lang ang gusto ko. Pakiusap, patawarin mo na ako. Huli na.
patawarin mo na ako please. Kahit isang patak ng luha, ayoko siyang paiyakin. Pero ikaw, dahil sa isang yaya, paulit-ulit mo siyang ginagalit. Ganito ba ang trato mo sa asawa mong nagbigay ng lahat para sa'yo? Pasensya na, Chixie, pasensya na. Kung alam ko lang noon, hindi kita hahayaang mabuhay hanggang ngayon. Lalo na hindi hahayaan kitang lumapit sa kanya. Hayop ka, ikaw ay peste sa sarili mo at sa iba. Miss Shen, ito ay usapin ninyong dalawa. Ayokong makulong. Miss Shen, humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Sana'y huwag mong ipagdamot sa akin. Patawarin mo na ako. Okay lang ba? Kung alam mo lang ang mangyayari ngayon, bakit ka pa nag-umpisa noon? Dalhin nyo na. Wag please, Miss Shen. Chixie, pasensya na. Balak ko sanang ilabas ka para makapagpahinga ka mula sa hiwalayan. Hindi ko inaasahan. Yulin, 5 taon na ang nakalipas. Dito mo ako sinabihan ng nararamdaman mo. Naalala mo pa ba? Siyempre. Bukas ay ang huling araw ng cooling off period ng hiwalayan. Ako at si Luting Shen ay tapos na. Ikaw, bukas pakasalan mo ako. Okay lang ba? Nawala ako sa 5 pinakamahalagang taon ng buhay mo. Pero sa loob ng 5 taong iyon, ang pagmamahal ko sa'yo ay nanatiling pareho. Ang aming pamilya Shen, anong klaseng lalaki ang hindi mo mahahanap? Bakit kailangan mong pakasalan ang hampas lupang iyon na si Luting Shen? Lolo, may karapatan ako na magpasya kung sino ang pakakasalan ko. Huwag kang makialam. Chixie, gusto ko. Pasensya na. Lagi kong iniisip kung sakaling makakasama ko ang kumikinang mong sarili, gaano kalaking swerte iyon para sa akin na si Huo Yulin. Chixie, bigyan mo ako ng isang pagkakataon na protektahan ka. Okay lang ba? Nahuli na sila. Ang kaso mo ay medyo komplikado. Umuwi ka muna at magpahinga. Maghintay ka ng susunod na abiso. Maraming salamat mga pulis. Kailangan kong personal na humingi ng tawad kay Yancy at ipagpaumanhin niya ako. Ako, si Luting Shen, ay talagang hindi maghihiwalay. Magpapatuloy. Binibini, ang damit para sa passport picture bukas handa na po. Salamat. Medyo marami akong ginagawa nitong mga nakaraang araw. Kakagaling mo lang din sa sugat mo. Hayaan mo na lang sa iba ang mga simpleng bagay na ito. Malamig na ang panahon nitong huli. Maaga ka ring magpahinga. Yancy, alam ko, naririnig mo ang sinasabi ko. Paumanhin. Hindi ko dapat binaliwala ang nararamdaman mo, lalo na ang hiwalayan ka dahil kay Fang Mianxi. Mula nang umalis ka, parang may kulang sa puso ko. Hindi ako makatulog ng buong gabi. Bakit ka naging ganito kasakit? Kahit isang bagay na maaalala ko sa'yo, wala kang iniwan. Papapalayasin ko siya agad, Yancy. Alam kong naririnig mo ako. Sagutin mo naman ako, pwede ba, Yancy? Tagapangasiwa Gao. Narinig ba ako ni Yancy? Tulungan mo akong makiusap sa kanya. Pakiusap, hilingin mo sa kanyang makipagbalikan sa akin. Nakakapal ka pa ng mukhang hanapin ang aming binibini? Luting Shen, sasabihin ko sa'yo, umalis ka na rito. Tagapangasiwa Gao. Tagapangasiwa Gao. Magpapatuloy. Tagapamahala, kahit ano man ang mangyari, nakikiusap ako sa'yo, pahintulutan mo akong makita siya. May mahalagang bagay talaga ako na kailangang ipaliwanag sa kanya. Tagapamahala. Umalis ka. Yancy, alam kong nakikinig ka. Talagang alam kong nagkamali ako. Shen Yancy, mahal kita. Napakarami mong isinakripisyo para sa akin. Ako naman, mali ang akala ko sa'yo. Napakasama ako talaga. Luting Shen, ang kapal talaga ng mukha mo. Anong ikinakatakot mo? Mahal kita at gusto kong malaman ng buong mundo. Ito ang mga bulaklak para sa'yo. Shen Yancy, nakalimutan mo na ba? Noon, ang lolo mo ay hindi pumayag na tayo'y magkatuluyan. Ikaw, nagkulong ka sa iyong kwarto ng 3 araw at gabi. Natakot akong magutom ka, kaya mula sa bintana, nagpadala ako ng masasarap na pagkain. Ang ating pagmamahalan, hindi basta-basta mawawala ng ganoon na lang. Kung talagang napatawad mo na ako, buksan mo ang bintana, pwede ba? Ang nahulog na tubig ay hindi na mababawi. Luting Shen, hindi na kita muling makikita. Magpapatuloy. 2 bagong kasal, lapit pa ng kaunti. O lapit pa. O sige, ngiti lang. O, nangiti pa. Ikakasal na kayo, nahihiya pa kayo, lapit pa ng kaunti. Mahiyain ang asawa ko. Unang kasal niya kasi. Syempre naman excited siya, 'di ba? Yancy.
Excuse me. Hoy, hello. May nakita ka bang babae? Payat at matangkad. Maganda ang ngiti niya. Dito siya ngayon para ikasal. Payat at matangkad? Wala. Medyo nawala sa sarili ang bride kanina. Isa pa tayo. Sandali lang. Magpapatuloy. Hoy, sandali lang. Okay lang. Maganda yung kanina. Hindi na kailangang ulitin. Salamat. Chixie, kung pagod ka na, pwedeng magpahinga muna tayo. Naalala ko lang bigla. Hintayin mo ako. Kung hindi ka pa handa, maghihintay ako. Chixie, bibigyan kita ng oras para mag-isip at igagalang ko ng buo lahat ng iniisip mo. Huwag kang magkakamali ng akala. Yung dapat nang kalimutan. Nakalimutan ko. Tuloy na natin. Malaking bagay ang pagpapakasal. Ang litratong ito dapat talagang makuha ng maayos. Tara. Sandali, Yangsi. Magpapatuloy. Yangsi, sandali. Sir, may kailangan po ba kayo? Gising ka na. Malaki ang utang mo sa bill. Tawagan mo agad ang pamilya mo para magbayad ng ospital. Wala akong pamilya. Wala rin akong perang pambayad. Nawala sa akin ang taong pinakamahal ko. Ngayon, malapit na rin akong mamatay. Si Shen Yangsi, ang heiress ng pamilya Shen, at si Huo Yulin, ang tagapagmana ng mayamang angkan sa Dagat City, ay ikakasal ngayong araw, ulat mula sa aming reporter. Yangsi, talaga bang iiwan mo na ako? Mr. Shen, may matagumpay kang karera at isang kainggit-inggit na pag-aasawa. Malapit na ang kasal. Ano ang mensahe mo sa mga nanonood? Meron din akong pinakamadilim na sandali sa buhay. Pero naniniwala akong kung may lakas ng loob kang harapin ang mga pagsubok, malalampasan din ang lahat. At sa parehong panahon, gusto ko ring sabihin sa lahat ng babae sa buong mundo, maging matapang kayong magpaalam sa nakaraan para lang ganoon makapagsimula ng masayang buhay. Magpapatuloy. Yangsi, pasensya na. Pupunta ako sa'yo. Yangsi, hintayin mo ako. Yangsi, hintayin mo ako. Pakipasok na po ang bagong kasal. Bakit? Shen Yangsi, bakit mo ako iniwan? Bakit? Chixie, swerte ko. Tinanggap mo ako. Mahal kita. Mahal din kita. Pagsisikapan ko na maging mas mabuti pa. Naniniwala ako sa'yo. Aksidenteng nahulog si Lu Tingshen. Dinala sa ospital pero hindi na naagapan. Isang estranghero lang. Sa susunod, huwag mo nang sabihin sa akin ang mga ganyang bagay. Salamat sa pagdalo sa aming kasal. Magsaya kayo, kain at inom. Halika.